Umaga sa bawat isa. Binabati ko kayo sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Makabuti ng ating Panginoon. Dito po sa aklat po ng 1 King chapter 17, mga kapatid. Ito tayo kukuha ng teksto sa umagang ito. 1 King chapter 17 verse 1 hanggang 7. Kung nahanap na natin, mga kapatid, ganito po ang pagkakasabi. At si Elias na Tisbita na nasa mga nakikipamayan sa Galaad ay nagsabi kay Ahab, "Buhay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, na ako'y nakatayo sa harapan niya, hindi magkakaroon ng hamog o ulanman sa mga taong ito, kundi ayon sa aking salita." 2. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsasabi, "Umalis ka rito at lumiko ka sa dakong silanganan at magkubli ka sa tabi ng batis ng Cherit na nasa tapat ng Jordan. 4. At mangyari na ikaw ay iinom sa batis at aking iniutos sa mga uwak na pakanin ka roon." Amen. 5. Sa gayoy naparoon siya, si Elijah, at ginawa niya ng ayon sa salita ng Panginoon, sapagkat siya'y pumaroon at tumahan sa tabi ng batis ng Cherit na nasa tapat ng Jordan. 6. At dinadalhan siya ng tinapay at laman ng mga uwak sa umaga at tinapay at laman sa hapon, at siya'y umiinom sa batis. 7. At nangyari pagkaraan ng sanggayon na ang batis ay natuyo sapagkat walang ulan sa lupain. Amen. Sa pang scripture, mga kapatid, Book of Ecclesiastes chapter 7 verse 14. Amen. Maganda yung pagkakasabi sa English. Basahin ko muna sa English. Sabi dito, Ecclesiastes chapter 7 verse 14, "In the day of prosperity, be joyful. But in the day of adversity, consider. God also had set set the one over against the other, to the end that man should find nothing after him." Sa Tagalog, ganito ang pagkakasabi, "Sa kaarawan ng kaginhawaan ay magalak ka, at sa kaarawan ng kahirapan ay gumunita ka. Oo, ginawa ng Diyos ang isa sa siping ng isa, upang ang tao ay huwag makasumpong ng anumang bagay na mangyayari pagka matay niya." Ang Diyos ang patuloy na magpala sa Kanya pong mga banal na salita. Tayo yukot manalangin. Amang banal na may-ari sa aming buhay, o Diyos na dakila sa lahat, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ni Joseph, aming Diyos. Uli kami, Lord, magpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa napakagandang umaga nito, Lord, na pinagkaloob mo sa amin. Sa pagbabalik, Panginoon, ng munting gawain mo, Lord, sa dakong ito, Panginoon, ay muli mo kaming itinayo, Panginoon, na nasa kalagayan man, Panginoon, na dumaan sa mga suliranin, dumaan man sa pagsubok. Ngunit, Lord, magpapasalamat kami dahil nandun lagi ang provision mo, Panginoon. Hindi ka nagkukulang, hindi ka nagpapabaya, hindi ka pabayang magulang, O Diyos. Ikaw ay laging umiibig, Lord, sa iyong mga anak, na sa aming mga ibig at panalangin, lagi kang tumutugon, na marahil kami nananalangin at hindi pa dumarating, Lord, ang aming hinihingi, pero Lord, nais mo lamang makita, O Diyos, nasa ang aming pananampalataya sa iyo. Kaya maraming salamat sa katugunan, salamat sa mga kagalingan, salamat, Lord, sa provision mo at sa biyaya mo, Lord, na laging sumasagana sa aming buhay. Lord, muli, bago kami nalapit, Panginoon, sa iyong mga salita, muli kami nagpapakumbaba sa iyo. Lord, wala kaming anumang mabuti sa amin. Ang lahat, Panginoon, ay gawa mo. Ang lahat ng mabuti na makikita sa amin, Panginoon, yun po ay dahil, Panginoon, sa iyo.
Kaya lubos kami nagpapakumbaba, humihingi ng tawad, Lord, humihingi ng paglilinis mo, Panginoon, mula ulo hanggang paa, maging sa kaibuturan ng aming kaluluwa, Panginoon, ay pakalinisan mo kami, Lord, ng iyong banal na dugo. Hawiin mo ang anumang guilt, Lord, sa aming puso, anumang pagkukulang, anumang, Lord, na pagsalangsang sa iyong salita, ay patawarin mo kami, Lord, sa umagang ito. At bayaan ang mga salita may maitaas, may kanyag sa aming harapan. Nito, Lord, ay kumilos at kumuha, Lord, ng kanyang trabaho upang, Lord, ang aming buhay ay maging karapat-dapat sa iyo, Ama. Kaya kami lumalapit, kaya kami nagbubuklod, kaya kami naglalaan ng panahon, Panginoon, sa mga oras na ito dahil higit ang aming pangangailangan sa iyo, Ama. Na ang tao ay hindi buhay lamang, Panginoon, sa mga bagay ng material, sa tinapay, Panginoon, na natural, kundi, Lord, sa bawat salita na nanggagaling sa iyong bibig. Kaya pakanin mo kami, Lord, ang aming uhaw na kaluluwa sa iyo at ang mga pangangailangan na hindi ko nalalaman, O Diyos, but Lord, ikaw ang higit na nakakaalam sa kanilang puso. Mga panalangin, Lord, mga hinihiling, ay dalangin ko ay tugunin mo po, Lord, sa umagang ito. Walang pasan ng sino man, dinggin mo ang kanilang panalangin at ang kanilang bulong sa kanilang puso, Panginoon. At patuloy na turuan mo kami, Lord, sa iyong mga banal na salita. Nawa mag-ingat, Lord, sa mga kapatiran na wala sa dakong ito. Pagpalain mo sila kung paano mo kami pinagpapalag sa dakong ito. Muli, Lord, natin kinukumit namin sa iyo at nawang iyong presensya ay patuloy, Panginoon, na manahan sa aming kalagitnaan hanggang sa aming pagtatapos, Panginoon, sa gawain inihatang mo sa amin. Muli, Lord, dalangin ko, kupera mo kami sa iyong banal na dugo at hawin mo mga hindrances at kung ay ilagak mo lamang, Panginoon, sa mga makalangit po na dakong. Muli, Lord, kinukumit namin sa iyo ang lahat, kasama ang paborit na salamat sa iyong dakilat matamis na pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Malaya na tayong makaupo, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Amen. Glory to God. Akala ko kanina ay uulan dahil yung forecast ay uulan. Sabi ko kagabi, Lord, pagbigyan mo kami. Dahil ito ay nagbabalik ng gawain. Napakainam ng panahon. Salamat sa kabutihan ng ating Panginoon. So, ito po ay ang preaching natin sa umagang ito ay nais kong mangusap, mga kapatid, patungkol sa propeta ng Diyos, mga kapatid. At nais kong makita ninyo ang inyong sarili, mga kapatid, sa scripture sa tuwing nangangaral. Ang sino mang mangangaral, kahit hindi ako, mga kapatid, dahil lagi ninyong hanapin ang inyong sarili doon sa bahagi ng kasulatan. Dahil kung paanong ang Panginoong Jesucristo, ang salita ng Diyos na nahayag sa laman, ay gayon din, mga kapatid, ang ministry ng nobya ay kailangang mahayag muli ang salita ng Diyos sa laman. Sa pamamagitan, mga kapatid, ng nobya. Diba? Kung sa unang panahon, ang Panginoong Jesucristo ay nahayag doon sa katangian ng lalaki. Diba? Male. Ay sa ating panahon naman doon sa feminine naman, mga kapatid, yung babae, yung nobya, yung pong bride na tinatawag, mga kapatid, ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. So, nais ko pamagatan, mga kapatid, ang munting pagmamensahe po na ito na when the water runs dry. Amen. When the water runs dry. Dahil kung mapapansin ninyo, nung binasa natin yung scripture sa 7, yung sa English, ang sabi doon ay and it came to pass after a while that the brook dried up. Natuyo daw, mga kapatid, yung batis because there had been no rain in the land. So alam natin kwento ni Elijah at marahil ilang beses ko na rin binalikan to, itong chapter na to, pero meron akong nais ipakita sa inyo dito, mga kapatid, na ang Diyos, mga kapatid, ay siya po ay sovereign. Ibig sabihin ng sovereign, siya ay makapangyarihan. Siya ang Diyos na nakita ng umpisa at dulo ng buhay ng tao. Nagagawa niyang pumili, magtalaga, mga kapatid, ng tao, ng isang bagay dahil meron siyang tinatawag na paunang kaalaman. Diba? Sabi lagi ng propeta, ang Diyos ay may kakayahan na predestinate, magtalaga dahil siya'y merong paunang kaalaman. Ibig sabihin ng paunang kaalaman, foreknowledge, ay bago pa magkaroon ng isang bagay, mga kapatid, ito'y nandun na sa kanyang kaisipan. Nakikita niya na ang lahat, mga kapatid. Actually, tapos na nga lahat sa isip ng Panginoon eh.
Ang ginagawa na lang natin ay ginaganap natin yung programa na galing sa isip ng Diyos at kailangan natin lakaran, di ba? Kaya nga, pagka lumalakad tayo, ay hindi sa ating sariling lakad, kundi ayon sa kung ano ang patotoo ng Scripture. Diba? Sabi sa Psalm, mga kapatid, your word is a lamp unto my feet. Diba? A lamp unto my path. Ibig sabihin, meron talagang nagpapauna, nagbibigay sa atin ng daan, ng liwanag, upang tayo'y makalakad, mga kapatid, ng matuwid sa ating Panginoon. So, kaya may kakayahan siyang pumili, may kakayahan siyang tumawag, may kakayahan siyang magpredestina dahil siya'y merong paunang kaalaman. Nakikita niya na lahat ng bagay. Kasi pagka narinig mo yung salitang predestination, mga kapatid, madalas ayaw yan, mga kapatid, ng mga denomination. Diba? Pag sinabi natin predestinated, tinalaga na ng Diyos. So sabihin nila, nagtalaga na ang Panginoon, so unfair. Kasi pumili na siya. Kasi wala namang pumili sa Diyos eh. Ang Diyos ang pumili sa tao, mga kapatid. Pero may kakayahan siyang makita yung hinaharap, mga kapatid, kaya nagagawa niyang magpredestina o magtalaga, mga kapatid. At meron siyang iniwang bahagi sa atin, yung lagi natin naririnig sa bawat isa. Pag may binhiyan, babalik sa Panginoon. Pag may binhiyan, tutugon niya sa salita ng Panginoon. Pag may binhiyan, kahit mabackslide yan, babalik sa Panginoon. Kasi yun yung kanyang bahagi, mga kapatid. At ang Diyos ay patuloy na nakikipag-deal dun sa binhing yun, mga kapatid, dahil tayo ay predestinadong binhi bilang tayo galing sa kaisipan ng Diyos. Pero meron din tinatawag na predestinated seed or life, seed gene of God na nasa atin. Kasi kung tayo wala nun, mga kapatid, wala tayong kakayahang tumugon sa Diyos. Kaya nga, if there is none seed, there is nothing to quicken. Kung walang binhi dyan, walang makikwicken. Di ba? Kaya kahit anong preach mo sa mga kapatid sa denomination, kung walang binhi, hindi sila magre-response ng ayon dun sa kung ano yung narapat na response dapat sa salita ng ating Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. So makita natin dito si Elijah, mga kapatid, sabi dito sa 1 ay sa 16, pag binasa niyo paurong yan, mga kapatid, tinawag siya at nirebuke niya, mga kapatid, si King Ahab. Kasi ano bang ginawa ni King Ahab? Siya'y hari ng Israel, pero siya'y pamatok, mga kapatid, sa hindi mananampalataya. Pinakasalan niya si Jezebel. So, malinaw ang pangangaral, mga kapatid, o ang kautusan. Sa time pa lang, mga kapatid, sa time pa lang ni Moses, na itinuturo na hindi dapat magkaroon ng mixing. Na ang mga Israelita ay hindi pwedeng makipamatok, mga kapatid, sa hindi mananampalataya, sa mga hindi Hudyo, mga kapatid, dahil pinapanatili ng Dor yung pagiging pure ng kanilang lahi, yung binhi. So, dito, bilang hari, siya'y itinalaga, mga kapatid, pero siya'y lumihis doon sa itinalagang salita ng Diyos para sa kanya. Balay ko sinasabi dito, pagka merong paghahari at yung hari ay magkakamali, ang Diyos ay nagpapadala, mga kapatid, ng propeta para i-correct yung hari, mga kapatid. At sa atin, nagpapasalamat tayo, mga kapatid, dahil sa dami ng denominasyon at sa dami ng relihiyon, mga kapatid, ang Diyos ay nagsugo din ng propeta sa atin na meron dalang mensahe para ituro tayo at ilapit, mga kapatid, dun sa tamang katuruan. So kaya nga, hindi pwedeng nagdududa tayo sa mensahe. Hindi pwedeng hindi natin sinusunod kung ano yung tinuturo ng mensahe. Dahil ito lang rin, mga kapatid, ang makapag-produce sa atin ng rapturing faith, mga kapatid. Kasi kung sariling daan natin, anong daan? Kasi maaaring meron tayong sariling daan na gusto nating lakaran, pero hindi ang daan natin, kundi ang daan ng ating Panginoon. So dito, bilang propeta, mga kapatid, sabi dyan ay nag-prophesy siya. Sabi niya sa English, as the Lord thy God of Israel liveth, before whom I stand, they shall not be dew nor rain this year, but according to my word. So, sabi niya ay hindi magkakaroon ng ulan dahil wala namang may nilad dyan. Diba? Nakaasa sila, mga kapatid, dun po sa pagpapala o blessing ng Lord sa pamamagitan ng ulan. Kasi ang pagkain nila, mga kapatid, diba, tinapay. So, kailangan nila magtanim ng trigo, ng wheat, at yung harinang yun, didikdikin nila, magiging harina, gagawa sila ng tinapay. So kung walang ulan, ay wala pong magsusupply, mga kapatid, dun po sa mga halaman. So magkakaroon talaga, mga kapatid, ng famine. Tagtuyot.
Sabi nga di bali nang walang kuryente, huwag lang mawalan ng tubig. Kasi napaka-konting kibot lang, kailangan mo tubig, mga kapatid. Hallelujah. At dito, mga kapatid, dahil nga merong sumuway, mga kapatid, doon po sa palutuntunan ng Diyos, mga kapatid, hindi nagpaulan ng Diyos ng 3.5 years, mga kapatid, doon po sa Israel. Amen. Baybayin pa natin, mga kapatid. Sabi doon, after niya mag-prophesy, biglang dumating, di ba? Kasi yung prophecy niya, walang ulan. So, si Elijah, mga kapatid, tao pa rin siya. Ibig sabihin, hindi pa rin siya exempted, mga kapatid. Tatamaan pa rin siya nung may epekto pa rin sa kanya yung kanyang pinrophesy, mga kapatid. Kaya ang Panginoon ay nagbilin, sabi niya, at ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsabi, anong instruction ng Lord? Umalis ka rito at lumiko ka sa dakong silanganan at magpublika sa tabi ng batis ng Cherit na nasa tapat ng Jordan. At mangyari na ikaw ay iinom sa batis at aking iniutos sa mga uwak na pakanin karoon. So una muna, mga kapatid, inutusan niya mga kapatid si Elijah na pumunta doon sa Brook of Cherit, mga kapatid, para painumin yung kanyang propeta. Diba? Kahit pasabihin mo, mga kapatid, na merong famine doon, tagtuyot, ang Diyos, mga kapatid, hindi niya pababayaan yung kanyang lingkod. Nang sabi din, mga kapatid, meron siyang pinrovide, provision, mga kapatid. Pero alam mo, mga kapatid, kailangan, kapag may provision ng ating Panginoon, kailangan mo sumunod dun sa kanyang instruction. Kasi kung sa time na yan, mga kapatid, nagkaroon ng pagdududa si Elijah, mga kapatid, sa sinabi ng Panginoon sa kanya, at dinala siya dun sa Brook of Cherit, mga kapatid, mamamatay si Elijah, mga kapatid. Nang sabi niya, doon ka sa tabi ng batis ng Cherit na nasa tapat ng Jordan, at ikaw ay uminom sa batis at aking iniutos sa mga uwak na pakanin karoon. Naalala ninyo, mga kapatid, sabi ko dito, ang Diyos ay gumamit siya ng isang maruming ibon para pakainin yung kanyang propeta. Kasi nga, mga kapatid, tagtuyot, isa sa mga sign, uwak ang gagamitin ng Diyos. Pangalawa, mga kapatid, ang sabi dyan, ang binigay ng Diyos, mga kapatid, kay Elijah ay sandwich. Pag sinabi mong sandwich, dalawang tinapay yan, at yung nasa gitna, mga kapatid, ay meron pong karne. So, ang prophet, mga kapatid, may nagtatanong sa kanya, Brother Branham, naniniwala ka ba na ang Diyos pinag-provide siya kay Elijah ng isang tinapay na merong karne? Diba? Isipin mo, ang uwak, mga kapatid, kumakain yan sa mga patay po na karkas, mga patay na bangkay. Pero nung inutusan ng Diyos, mga kapatid, yung pong uwak, ang uwak, mga kapatid, ay pumunta siya dun sa kaharian, marahil dun sa kaharian ni Akab. Dahil ang ugali, mga kapatid, pala rin ng mga uwak, pumupuslit pala sila ng tinapay, mga kapatid, dun po sa tawag dito, dun sa kaharian ng mga hari. So, ang pagkain dun talaga, mga kapatid, pang king. Pumukuha doon sila, mga kapatid, at ipinoprovide doon kay Elijah, mga kapatid. Tipo rin yan, mga kapatid, sa unbeliever, mga kapatid. Na ang Diyos, pwede rin siyang gumamit ng unbeliever, mga kapatid, para i-bless yung believer. May paraan siya, mga kapatid, ng paggamit ng vessel, mga kapatid, para i-provide ang pangangailangan, mga kapatid, ng kanyang mananampalataya. So, sabi doon, nung nandun si Elijah, mga kapatid, sa Brook of Cherit, mga kapatid, ay nandun ang rasyon ng Panginoon. Di ba? Merong tamang pagpuposisyon ng Panginoon sa atin, mga kapatid, kung saan niya ipoprovide yung ating mga pangangailangan. Na kung saan, mga kapatid, kailangan natin makita, Panginoon, saan mo ba ako pinuposisyon? Saan ba ako dapat nakalagay? Ano ba dapat ang attitude ko patungkol sa provision mo? Kasi, mga kapatid, ang Panginoon magpo-provide siya ayon dun sa terms niya. Hindi dun sa ating terms. So, ang ginamit niya, napaka-imposible, mga kapatid, ay uwak ang ginamit niya. Pwede naman agila, pastor, di ba? Di ba, sign ng agila, believer hindi. Mga kapatid, ang Diyos ay laging gumagawa ng mga unusual na bagay. Dahil gusto niya ipakita yung kanyang kaluwalhatian. Kung si Elijah, mga kapatid, siguro ba't uwak pinapadala ng Lord? Unclean niya. Pero, mga kapatid, kung yan ang kaparaanan ng Diyos, mga kapatid, kailangan lang nating manatili doon sa pinrovide niyang kaparaanan sa atin. Kasi kung minsan, nag-iisip tayo, paano po provide ng Lord? Paano? Huwag mong gamitan ng pag-iisip, gamitan mo ng pananampalataya, mga kapatid, sa ating Panginoon, na siya'y gagawa, mga kapatid. Kahit pa parang napaka-imposible. At sabi doon ay pinapainom siya doon sa tubig ng Cherit, mga kapatid,
Pero, hindi kasi natapos doon, mga kapatid. Diba? Ang Panginoon, sabi dito sa, babasa ako ng scripture muna, sabi ng Panginoon, mga kapatid, sa Ephesians, chapter 1, kung makikita ninyo dyan, chapter 1, verse 3. Sabi dito, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang nagpala, tingnan yan mga kapatid, na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo, spiritual blessing. Sabi po sa 4, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. 5, na tayo'y itinalaga niya ng una pa sa pagkukop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo sa ganang Kanya ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban. 6, sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng Kanyang biyaya na sa atin ay ipinagkaloob na masagana sa minamahal. So, malinaw dito mga kapatid na He has chosen us before the foundation of the world. So, sa Kanyang pagpili mga kapatid ay meron din siyang ginagawang pagpuposisyon sa atin mga kapatid. At kailangan nating manatili doon hanggat sabihin ng Diyos mga kapatid na tayo ay sumulong o pumihit mga kapatid. Tayo ay nangangahulugan lamang sa isang message ng prophet, yung believer's position in Christ. Bawat mananampalataya ay merong posisyon sa ating Panginoon. Hindi ako tumutukoy mga kapatid sa isang gampanin o ano paman. Merong pagpuposisyon ng Panginoon sa atin upang magampanan mo yung bahagi ng salita na kailangan mong i-manifest. So kung siya mga kapatid ay pumili at meron siyang kakayahang makita yung hinaharap, gitna at dulo mga kapatid ng buhay na ito, ay wala tayong ibang pwedeng gawin kundi ang ibigay ang ating pagtitiwala sa Diyos, na kung siya ay tumawag sa atin, obligado rin siya mga kapatid na dalhin tayo sa dulo mga kapatid ng buhay po na ito. Ang kailangan lang natin mga kapatid, makinig dun sa kung anong instruction ng ating Panginoon. Kaya ang mahalaga mga kapatid, hindi mawaglit sa atin yung salita ng ating Panginoon. Dahil kung mananatili ang salita ng Panginoon sa atin mga kapatid, magiging tuwid ang lakad natin sa ating Panginoon, maibababa niya ang kanyang provision, ang kanyang pagpapala sa atin, kasi hindi tayo sumasalangsang doon sa kanyang ginagawang pagpuposisyon sa atin. Hallelujah! Glory to God! Sabi dyan, di ba, ang prophet ay nangusap din mga kapatid dun sa mga bagay na iniisip natin, Pastor, tinawag ako ng Panginoon. Pero kung minsan, alam mo, Pastor, talagang meron pa rin ako nagagawang mali. May mga nakukumit pa rin akong mistakes. But parang mali ata ang pagpili ng Panginoon. Alam mo, ang Diyos, hindi siya pwedeng magkamali sa kanyang pagpili. Hindi niya pwedeng sabihin na ililigtas kita ngayon, tapos 10 taon mula ngayon ay mawawalay ka na. Sinisira ng Diyos ang kanyang layunin ng pagkakatawag sa iyo kung ganun din ang mangyayari sa dulo. Hindi siya pwedeng magkamali, mga kapatid. Kaya sabi niya dito, now, you might do things wrong. Maaari ka makagawa ng mga bagay na mali. And every time you do anything wrong, you are going to get paid for it. Ano mang bagay daw na marahil na magagawa nating mali, ay syempre pagbabayaran natin yun. Sa paanong paraan, Pastor? Di ba humihingi tayo ng tawad sa ating Panginoon? Nandyan ang kanyang kapatawaran. Pero hindi ibig sabihin nun wala na tayong consequences. Kaya kailangan maging maingat tayo dun sa ating mga pagdedesisyon, mga kapatid, kasi sa dulo niyan merong consequences. Di ba sabi ko nga dito, marahil mga kapatid, naisip natin, pagbabalikan natin yung ating mga karanasan sa ating Panginoon, marahil ang ating kalagayan ngayon, meron tayong masasabi na nagkamali ako ng desisyon dun sa bahaging yun. Kasi mga kapatid, hindi nakonsidera ang salita ng ating Panginoon. Pero kung nakonsidera ang salita ng ating Panginoon, marahil mga kapatid, hindi ka dadaan doon. Ang biyaya, ang kapatawaran ng Diyos ay nandiyan, mga kapatid. Pero yung consequences, mga kapatid, i-bear talaga natin. Hallelujah. Sabi niya, yes sir, you'll reap what you sow. Kung anong itinanim mo, mga kapatid, aanihin mo talaga. Kaya maging maingat tayo dun sa ating binhing inihahasik, mga kapatid, dahil yan ay babalik sa atin. Kung gumagawa tayo ng mabuti ng karapat-dapat sa Diyos, mga kapatid, yun yung binhing inihahasik natin, imposibleng hindi ka, mga kapatid, pagpalain natin, Panginoon. Ibabalik niya, mga kapatid. Dahil tama yung binhi, mga kapatid, na inihasik mo. Sabi niya, but that has
not wanting to do with your salvation. Yung sinasabi niya, yung ating pagkakamali, yun ay walang kinalaman dun sa ating kaligtasan. Ano ibig ko sabihin? Pag naligtas ka na ating Panginoon, ligtas ka talaga. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ka napapaluin ng Lord pag nagkamali ka. Yes. Kasi may consequences eh. When you are born of the Spirit of God, you've got eternal life. And can no more die than God can die. You're part of God, you're a son of God. Kapag ikaw ay isinilang na, mga kapatid, born of God, ang sabi ng Scripture, he that is born of God does not commit sin, for his seed remaineth in him. Ang kanyang binhi ay nananatili dun sa taong yun, mga kapatid. Ang ibig sabihin niyan, Pastor, hindi ka na maaaring hindi sumampalataya. Because sin is unbelief. Hanggat nandun ang binhi, hanggat nandun ang salita ng Diyos, walang ibang gagawin ng binhing salita ng Diyos, mga kapatid, kundi sumampalataya lamang. Yes. So kung sumasampalataya at ikaw ay nadulas, mga kapatid, kailangan mo lang humingi ng tawad sa ating Panginoon. Amen. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka na i-correct na ating Panginoon. Kasi bilang magulang, mga kapatid, pagka anak nagkakamali, normal, pinapalo mo eh. At habang pinapalo mo, sinasabi mo, mali kasi yung ginawa mo. Ito ang magiging patotoo. Yung palo ko sa iyo ay ito yung magiging patotoo na iniibig kita. Di ba sabi sa Hebrews? Sapagkat iniibig ng Diyos ang kanyang mga anak, ito yung kanyang pinapalo, mga kapatid. Kasi kung sa natural, mga kapatid, pag yung mga magulang na walang paki sa anak nila, hayaan lang nila yan. Kahit masira ang buhay at lahat. Pero kung meron kang pag-ibig doon, sasabihin mo sa kanya kung ano yung tama. Yes. Di ba, hindi mo pwedeng sabihin, mahal ko yung anak ko, tapos nakita mo yung anak mo doon, nandun na sa gutter, masasagasaan na ng truck, mga kapatid, tapos sabi mo, anak, huwag ka dyan. Pero kung tunay ka may pag-ibig, anak, huwag ka dyan, masasagasaan ka. Di ba? Malaki yung difference, mga kapatid. Kaya kung minsan gano'n na lamang ang higpit ng Panginoon sa atin, kung minsan gano'n na lamang ang higpit ng pangangaral sa isang iglesia ng isang pastor, kasi pag-iingat ng Diyos yun. Dahil kung minsan, mga kapatid, bago kami tinawag bilang ministro, mga kapatid, pinadaan din kami sa iba't ibang eksperyensya na magagawa namin sabihin na dinaanan namin niya, huwag yun ang gawin. Kasi meron mga consequence na sabihin natin napatawad na, pero hinahabol pa rin tayo noon. Yes. Hallelujah! Inisip niya, dapat napatawad na ng Panginoon. Oo, nagpapatawad ang Panginoon. Pero hindi ibig sabihin nun, wala na yung consequences. Kaya kailangan natin i-bear yun, mga kapatid. Hallelujah! Pero ang Panginoon, mga kapatid, hindi lang naman siya Diyos na magagaliting. Siya rin ay Diyos, mga kapatid, na mabiyaya. Marunong mag-comfort. Marunong mag-reward. Yes. Marunong umabot, mga kapatid, at marunong, mga kapatid, na umunawa sa tao. Minsan ang tao, huwag mo expect na sa lahat ng pagkakataon, mauunawaan ka ng kapwa-tao mo. Yes. Kahit papinakamalapit na kamag-anak mo. Amen. Hallelujah! Kung tutuusin, sino ba talagang totoong kamag-anak natin, mga kapatid? Ang totoong kamag-anak natin, ang ating pamilya, ay yung gumaganap sa kalooban ng Diyos. Yes. Kaya dumating ang ating Panginoong Jesucristo, sabi, hindi ako dumating dito para magbigay ng kapayapaan, kundi tabak. Dahil ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo ay kailangan niya talagang, magkakaroon talaga ng division. Hindi ibig sabihin niya na mag-aaway kayo, hindi. Dahil tumatayo ka sa salita ng ating Panginoon, mga kapatid, at kung meron mang unbeliever, mga kapatid, ay talagang iba rin ang kaisipan niyan. Hallelujah! Kaya ano minsan sabi, oh, Lord, nandito yung nanay mo, si Mary, tsaka yung mga kapatid mo. Sabi niya, ang totoong pamilya ko, ang totoong nanay at kapatid ko ay yung gumaganap sa kalooban ng Diyos. Amen. Kaya kung minsan, mga kapatid, meron tayong may experience na naranasan natin sa unbeliever o marahil sa ibang tao, expect na natin talaga, minsan hindi talaga magiging just, mga kapatid, yung kanilang turing sa atin. Kaya kailangan natin maunawaan, mga kapatid, na kaya siya ganyan. Kasi siyempre, magkaiba kayo ng Espiritu. Yes. At tutuusin, hindi yung tao ang kaaway mo, kundi yung Espiritu na nandun sa tao. Yes. Hallelujah. Kaya kailangan siyang pray mo eh. Yes. Kaya lagi sinasabi ng Lord, pag may nagpa-persecute sa inyo, idalangin niyo sa Panginoon. Amen. Kasi ang Panginoon ang bahalang kumilos, mga kapatid. Yes. Nasabi doon yung gumagawa sa iyo ng hindi maganda, ipanalangin mo pa rin. Dahil habang pinapanalangin mo yan, mga kapatid, ay ang Diyos ay naglalagay ng parang baga sa kanyang ulo, mga kapatid. Para saan, pastor? Para ba mapanag siya? Hindi. Para konsensyahin siya. Hallelujah. At ipakita sa kanya, oh, mali yung ginawa mo rin, mali din yung sinabi mo. Bagamat maaaring nagkamali yung tao sa iyo, ay
Hindi rin niya naman sinasadya. Minsan mga kapatid, pagka-emosyon na umingiral sa atin, meron tayong nasasabi, meron tayong kilos na hindi natin gustong sabihin, pero nasasabi natin. Hallelujah! Kasi nasa laman pa nga mga kapatid. Kaya anong dapat gawin doon, pastor? Pagka nagbulay-bulay tayo, hindi natin ang tawad sa Panginoon. Hallelujah! At kung mainam mga kapatid, hindi natin ang tawad sa tao. Nakaalita natin. Diba? Kasi mga kapatid, walang magagawa mga kapatid yung mag-harbor ka ng bitterness sa puso mo. Magkakasakit ka lang sa puso, mga kapatid. Diba? Na parang inisip natin, parang ang ginawa niya, masakit, ganito, ganyan. Pero mga kapatid, lahat tayo nagkakamali. Amen. Lahat tayo may pagkukulang. Diba? Ay, yung sinasabi dito, tinatandang yung sabi ni Pastor, kahit pa naglilingkod ka sa ating Panginoon, meron at meron ka magiging pagkukulang sa ating Panginoon. Amen. Kaya kailangan lang natin maging mabiyaya tayo, maging mapagpakumbaba tayo. Huwag natin tingnan ng mas malaki ang ating sarili kaysa sa iba kasi pareho lang naman tayo, mga kapatid. Amen. Diba? Kasi meron mga tao kung makapintas sa iba, 10 yung pintas, pero kung tutusin, 20 yung kanya. Diba? Kailangan mga kapatid, maging magbiyaya tayo. Amen. Diba kasi ikaw, nagkakamali ka din may pagkukulang ka din Kaya nga mga kapatid, sa ating panahon, mahalaga yung huling baitang, bago yung love, bago yung capstone, diba yung brotherly love. So dami ng mga banggaan sa mga doktrina at lahat, nawala na yung pag-ibig sa kapatid. Hallelujah. Glory to God. Walang masama, tumayo ka sa doktrina ito at lahat, pero sana mawala yung ugat ng kapaitan. Una mo na kasi, bitterness mo na yan Diba, minsan nasaktan ka. Bitter ka, masakit mo. Pag yan, nilubugan ka ng araw mga kapatid at hindi mo na-reconcile sa Panginoon, tutubuan ng ugat yan. At magiging root of bitterness ng mga kapatid. Yes. At yung mga ugat na yan mga kapatid, kakapit dun mga kapatid. Kuminsan mga kapatid ay hirap na makarecover kasi nga yung damdamin niya ay nandun doon. Diba? Tayo bilang tao, may mga pagkukulang tayo, pagkakamali tayo. May mga nasasabi tayo hindi karapat-dapat mga kapatid. Kailangan natin ma-recognize mga kapatid. Kaya maging maingat tayo dun sa ating itinatanim. Maging sa ating puso. Kasi kung anong tinanim natin sa ating puso, aanihin natin yan. Pero kung tayo nagtanim sa ating puso ng mga binhi, salita ng ating Panginoon, aanihin mo rin mga kapatid. Yung reward ng kanyang salita. Kaya kung minsan mga kapatid, makikita mo, wala sa panahon, wala sa tagal mga kapatid sa mensahe, pero merong pusong tumanggap sa mga binhi ng salita ng Diyos mga kapatid, sila yung mas magaling mag-mature. Diba, magulat ka, meron 2 believer papasok sa isang church, sabay sila, pero hindi sila sabay ng paglago. Kasi nandun sa paraan ng pagtanggap nila dun sa binhi. Pagsampalataya, mga kapatid. Gayong pa nga, mga kapatid, ay magpatuloy pareho. Amen. Hindi huminto. Diba? Minsan, tinitingnan mo naman, sobrang baba ang sarili mo sa iba. Ano yun? Self-pity. Pag nag-self-pity ka, mga kapatid, hindi ka makakaahon. Yes. Kasi wala kang confidence sa sarili mo. Hallelujah. Inisip mo, buti pa sila, ganito. Huwag kang magko-compare. Yes. Kasi ang Panginoon, may paraan siya mga kapatid kung paano ka itataas. Amen. May paraan siya ng pagpalain ka. Amen. May paraan siya mga kapatid kung paano niya ipakita yung kanyang kaluwalhatian sa iyo. Amen. Hallelujah. Ito si Elijah mga kapatid, dahil nga hindi nga siya exempted mga kapatid sa ulan mga kapatid, sa tagtuyot mga kapatid, pinakilos siya ng Diyos. Babasahin natin scripture. Sabi dun sa 8, mga kapatid, same chapter pa rin, verse 17, verse 8, sabi dito, at ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya, dahil nga dun sa 7, mga kapatid, na tuyo. Kaya nga yung title ko, mga kapatid, When the Water Runs Dry. Pastor, paano pag natuyo na yung tubig namin? Spiritually speaking. Pastor, ba't biglang natuyo yung tubig namin? Akala ko ba pag naglingkod sa Panginoon, sagana sa tubig, pero ba't natuyo yung tubig namin? Pero hindi natapos dun mga kapatid kasi may instruction pa ang Lord. Sabi niya, 8, at ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na sinasabi, 9, ikaw ay bumangon, pumaroon ka sa Sarepta na nauukol sa Sidon at tumahan ka roon. Narito aking inutusan ng isang baong babae roon na pakanin ka. Unang inutusan ng Diyos, uwak. Pero dahil hindi na kayang isustain ng uwak, mga kapatid, at yung tubig ng batis, mga kapatid, yung kanyang lingkod,
ay siya'y nag-utos sa isang balo. Wala tayong mababasa mga kapatid sa scripture na talagang dinitali na nangusap ang Panginoon mga kapatid dun sa babaeng balo. Pero kung sinabi ng Diyos na siya'y nag-command ng isang babaeng bao mga kapatid para kay Elijah, ito'y sabi ng Panginoon. Amen. Kaya sabi niya dun mga kapatid, tumahan ka dun sa Sarepta na ukol sa Sidon, tumahan ka roon, aking inutusan ng baong babae roon na pakanin ka. 10, ang sabi ba dyan, hindi sumunod si Elijah? Sabi doon, nang sa gabi bumangon siya at naparoon siya sa Sarepta at nang siya'y dumating sa pintuan ng bayan, narito ang isang baong babae na nandoon at namumulot ng patpat. At tinawag niya siya at sinabi, isinasamo ko sa iyo na dalhan mo ako ng kaunting tubig sa inuman upang aking mainom. Kasi unang-una, problema niya, yung natuyong tubig. Siguro walang problema dun sa Raven eh. Kaya nga itong si Elijah, sa panahon na naghihintay siya mga kapatid sa rason niya, umimpit talagang tawag dito ay kumapal yung kanyang pisngi. Ibig sabihin, tumaba si Elijah kasi pinoprovide ng Panginoon sa kanyang pagkain, tapos may tubig ng batis. So nung natuyo yung batis mga kapatid, ang problema ni Elijah, hindi na siya makakainom ng tubig. Kaya alam mo ang Panginoon, bago pa merong dumating sa atin na tagtuyot, ang Panginoon ay magpo-provide mga kapatid para sa atin upang i-sustain tayo. Amen. Hindi nangangahulugan na dahil tinuyot ng Diyos mga kapatid yung batis ng Cherith mga kapatid ay tapos na mga kapatid. Hindi porke dumaranas tayo ng sari-sari eksperyensya na hindi natin matiis, hindi natin makayanan mga kapatid, ay wala ang Panginoon doon. Amen. Kasi hindi siya tumigil mga kapatid para i-sustain yung kanyang propeta. Nang sabi niya, kumilo siya doon, bumaba siya mga kapatid doon sa babaeng bao mga kapatid upang i-sustain siya doon. Kaya sabi niya doon sa babae, pwede ba ako makainom ng tubig? Sabi ko sa inyo dito, ang ating Panginoong Jesucristo, kapag siya'y mangungusap, lagi siyang, ang introduction niya mga kapatid, humingi ng tubig. Diba sa babaeng balo din, woman of the well, doon mga kapatid sa Samaria, diba sabi niya, fetch me a water, give me a water. Nung si Eliezer mga kapatid ay pipili ng nobya para kay Eliezer mga kapatid, kay Isaac mga kapatid, ang introduction din nung Eliezer mga kapatid ay kung sino yung magpapainom sa akin ng tubig. Kasi hindi pwede mga kapatid sa kanilang kaugalian na ang babae magpainom ng isang estranghero sa pamamagitan ng tubig. Tapos pinainom pa mga kapatid yung 10 kamelyo. Ibig sabihin merong gustong ipakita ang Panginoon sa atin. Ang tubig kasi essential yan eh. Mahalaga sa buhay ng tao mga kapatid. Ito yung paraan ng pagsusustain ng Panginoon sa atin. Pero kung isipin natin, para kasing, Pastor, kung kailan naglingkod, parang mas natuyot yung aming kabuhayan. Parang mas natuyot yung aming pinagkukuhanan ng source of income. Pero mga kapatid, kung tayo lubos na sumasampalataya, mga kapatid, hindi matatapos ang Panginoon doon kung tayo ay sumusunod mga kapatid doon sa kanyang instruction. Amen. Kasi kung matutuyo ang batis, diba, spiritually speaking, sana maintindihan yung ibig ko sabihin. Pag natuyo na yung batis natin na ang Diyos ang nagbigay sa atin mga kapatid, siya'y magpo-provide pa rin ng another mga kapatid na vessel na gagamitin niya upang padaluyin muli ang tubig sa atin. Amen. Hallelujah. Masabi ko nga sa inyo mga kapatid, experiensya, nung napunta kami ng Road 20, talagang grabing sad-sad ang naranasan namin doon. Kasi ang purpose ng Lord, pinapipiit na kami sa ibang lugar. Amen. At ganun din sa atin mga kapatid. Kapag medyo kampante na tayo doon sa ating lakad, o kaya kampante na tayo sa ating pananampalataya na ganito na lamang, tutuyuin ng Diyos ang batis mga kapatid para tayo umusad mga kapatid ng mas mataas kaysa doon. Hindi pinapadala ang pagsubok para tayo umurong, kundi tayo'y sumuong ng mas mataas kaysa sa pagsubok. Amen. Kasi hindi tayo, alam mo mga kapatid, ang taong hindi pinadaan sa trials, walang karakter. Yes. Amen. Kaya pinadadaan tayo ng Diyos doon sa mga mapapait, mga kapatid, na tubig, kung paano ang Israelita ay pinadaan ng Diyos doon sa tubig ng Mara. Pero ang Diyos hindi nagkulang eh. Nung uminom sila sa mapait, sabi niya, Lord, mapait, di namin mainom. Hindi nagkulang ang Diyos, sabi niya, Moses, merong puno dyan sa pangpang, putulin mo, ihadis mo sa tubig para maalis yung kapaitan. Ang Diyos ang nag-aalis ng kapaitan. Nang sa ganun ay mainom natin yung tubig na pinrovide niya para sa atin. Amen. Hallelujah. At sumunod lamang dun si Elijah mga kapatid. Doon sa babae, teka, kung isipin mo,
papadala ko ni Lord dun pa sa walang asawa. Tapos, wala pang kabuhayan. Tapos nakita niya, namumulot ng patpat. Siyempre, magbabaga siguro, mga kapatid. Kaya alam mo, paglilingkod sa ating Panginoon, hindi pwedeng, diba kasi yung babae merong langis tsaka tinapay. Ang paglilingkod sa ating Panginoon, hindi lang dahil may pangangailangan tayong tinapay, yung isalita. Hindi lamang para maging spiritual tayo, yung oil. Kinakailangan meron tayong 2 patpat. At yung 2 patpat ay sumisimbolo, mga kapatid, dun po sa krus. Na meron talaga tayong kailangan bitbitin, mga kapatid, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil hindi tayo, mga kapatid, na matutulad sa ating Panginoong Kristo kung wala tayong krus na binibitbit. Yes. Sabi dun, pag yung patpat daw, mga kapatid, ay pinagtapat mo, ito yung magiging krus. Hindi niya magagawang lutuin, mga kapatid, yung pong harina dun sa kanyang gusi at yung langis dun sa kanyang bangan kung wala po, mga kapatid, yung patpat. At hindi natin magagawang maging buhay ang salita ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos, mga kapatid, ay mamanifest sa atin kung tayo mismo umaayaw tayo dun sa mga krus na binibigay ng Diyos sa atin. Kaya minsan may mga mananampalataya hindi lumalago kasi umaayaw dun sa trials. Umaayaw, mga kapatid, dun sa pagtutuwid. Hallelujah! Basahin ko isang scripture, mga kapatid. Ecclesiastes kanina, chapter 7, verse 14. Balikan natin. Amen. Sabi dito sa English, in the day of prosperity, be joyful. But in the day of adversity, consider. Ano ibig sabihin yan, Pastor? Sa panahon daw, mga kapatid, ng kasaganahan, magalak ka. Diba? May paraan ng pagre-reward ng ating Panginoon sa atin. Pastor, ano pang ibig mong sabihin dyan? Minsan may mga tao nag-iipon at lahat, mga kapatid. Tapos, kaya namang gastusin yung inipon. Okay lang naman kasi baka mamaya meron kong pangangailangan sa hinaharap. Pero minsan, mga kapatid, kailangan mong i-enjoy kung ano man yung bagay na ibinigay sa iyo. Kasi prosperity, mga kapatid, hindi ako nangangaral dito ng prosperity gospel na ang Diyos pagpapala, hindi puro pagpapala. Ang Diyos ay pagpapalo din. Yes. Ano, Pastor? Pagpapalo. Hallelujah. Dahil kung hindi ka karapat dapat sa pagpapala kung ayaw mo ng pagpalo. Yes. Kasi sa pagpapalo, mga kapatid, dun tayo natutuwid eh. Wala pa akong nakita, mga kapatid, na pinalo, tapos nung pinalo, ang sama ng tingin doon sa magulang. Diba, pagka anak mo, pinalo mo, mga kapatid, i-explain mo sa kanya kung ano yung maling ginawa niya, napaka-humble ng bata. Yun ang nais ng Diyos, mga kapatid. Tayo dinidisiplina ng Diyos, mga kapatid, para mas lalo tayo magpakumbaba, mga kapatid. Amen. Sabi dito, sa panahon ng kasaganahan, mga kapatid, sa kaarawan ng kaginhawaan ay magalak ka. Normal yan eh. Pagka okay ang lahat, syempre, rente, chill-chill lang. Pero sabi dito, sa kaarawan ng kahirapan ay gumunita ka. Ang ibig sabihin po ng pastor? Ang ibig sabihin ng gumunita, magsaalang-alang ka. Ibig sabihin, consider mo. Sa day ng prosperity, mga kapatid, mag-enjoy ka, walang problema. Pero pag dumating yung kahirapan, trials, mga kapatid, i-consider mo. Kasi baka mamaya, mga kapatid, sabi mo, alam mo, sinubok ako ng Panginoon. Sigurado ka ba pagsubok ng Panginoon? Kasi baka mamaya, yung adversity, adversity, mga kapatid, ay pagpalo ng Panginoon. Yes. At sino nakakaalam nun? Ikaw lang nakaalam sa puso mo nun. Kasi sa tuwing merong bahagi, mga kapatid, na ipinapahintulot ang Panginoon sa atin, tayo mismo nag-iinventaryo tayo. Amen. Na binabalikan natin yung mga batong tinapakan natin na baka mamaya meron tayong nawaglit doon. Kasi ang Diyos, mga kapatid, balanse siya eh. Yes. Mga kapatid, hindi naman din puro trials. May blessing, di ba? Trials, blessing, trials, blessing. Kaya pag nasa trials ka, don't fail. Amen. Kasi sinusubukan ng Diyos kung karapat dapat ka, mga kapatid, doon sa pagpapala. Amen. Dahil ang sabi niya dyan, mga kapatid, kung tutuloy natin yung scripture, God also had set the one over against the other. Ang ibig sabihin niyan, ginawa ng Diyos ang isa, pati ang isa pa. So ang Diyos ang nagpo-provide ng prosperity, siya rin yung nagpo-provide ng adversity. Para saan, Pastor? Para balansihin ka ng Diyos at hindi ka maging palalo, mga kapatid, na lahat ng bagay na mayroon ka, sabi mo, ito, pundar ko to eh. Ako may gawa niyan eh. Ako may ano niyan eh. Kung di dahil sa akin, di ka magiging ganyan eh. Ang Diyos ang may gawa nun. Amen. Hallelujah. Kaya pinadadaan ka, mga kapatid, niyan sa adversity para, teka, baka may mawaglit ako. Si propeta nang usap din eh.
Basahin niyo yung be certain of God. Yes. Sabi niyo doon, pagka nakatitiyak tayo sa Diyos, at meron tayong hinihiling sa Diyos, at nagawa nating aminin ang ating pagkukulang at lahat bago tayo humiling ng mga bagay na tamang bagay sa ating Panginoon, at hindi siya tumutugon, maging tiyak ka pa rin sa Panginoon. Amen. Siyempre, sisilipin mo muna, wala ba akong nawagli? Wala ba akong napabayaan? Wala ba akong nakompromise? Hallelujah! Amen. Kasi bilang tao, mga kapatid, meron tayong mga nakakalimutan. Yes. Meron tayong mga nakukumit na hindi natin gusto, pero nagawa natin. Kaya nga lagi tayo, mga kapatid, hindi kumpleto ang isang panalangin kung hindi tayo humingi ng tawad sa ating Panginoon. Amen. Dahil ang purpose, bakit nagpapadala rin ng Diyos ng adversity, mga kapatid, o kahirapan, para i-humble tayo. Amen. Kasi minsan, dinaan na nga tayo ng Panginoon, mga kapatid, dun sa inconveniencing circumstance, at tapos, yung ugali natin ay parang hindi pa rin nabago. Kasi parang tayong bulalo eh. Nilalagay tayo ng Diyos dun sa pakulo para lumambot tayo. Amen. Hanggat hindi ka lumalambot, mga kapatid, tuloy-tuloy yung kulo nun. Yes. Pero pag nagawa mo yung Lord, suko ko na. Patawad, Panginoon. Turuan mo ko, Diyos. Tanggalin mo yung pride sa puso ko. Tanggalin mo itong bagay na hindi karapat-dapat sa'yo. Tulungan mo ko magpakumbaba sa'yo. Amen. Hallelujah. Sabi niya ba, ang Diyos ang gumagawa ng dalawang bagay na ito. Ang Diyos ang gumagawa pares ng prosperity tsaka yung adversity. Sabi niya, parehong pinapadala ng Diyos ang kaligayahan at kahirapan. Yes. Kasi may layunin. Yung prosperity, para makita mo, siya yung Diyos din ng pagpapala. Siya yung Diyos din na nagre-reward sa lahat ng ating mga pagsusumakit sa buhay na ito para sa ating Panginoon. Hindi ako naniniwala na merong naglingkod dito na nalugi. Yes. Ang Diyos ay laging ibinabalik ng 7 ulit ang lahat ng ating paglilingkod. May interest pa, mga kapatid. Amen. Hallelujah! Minsan di lang tayo makapaghintay eh. Mainipin tayo kuminsan. Kaya sabi nun, alam mo, ang reward para sa isang taong humihingi ng pasensya, ang reward niya, patience. Diba pag hiningi, Lord, bigyan mo ako ng patience. O titingnan ka ng Lord kung anong response mo dun sa mga trials. Pag tinuyo ng Diyos yung batis, mga kapatid, di ba pwede naman natin sabihin, Lord, tinuyo mo yung batis, Lord. Marami akong pangailangan, Lord. Dami kong kailangan gawin. Pwede mo akong dalhin sa isang babaeng bao para isustain ako, spiritually speaking. Mga kapatid. Pero ang Diyos, mga kapatid, kumikilos at gumagawa siya, mga kapatid, hindi sa paraan o karunungan ng tao. Amen. Kasi pwede namang ipadala ng Diyos, mga kapatid, si Elijah dun sa mismong hari. Yung pwede namang baguhin niya yung puso ng tao eh. Kasi sustain niya si Elijah, hindi. Ang ginamit niya, mga kapatid, yung babaeng bao na walang kakayahan. Eh, ang Diyos gumagamit siya ng mga taong walang kakayahan. Amen. Walang maibibilang na karapat-dapat, mga kapatid, kasi yung mga taong ganun ay hindi maaaring kumuha ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Amen. Laging ibabalik sa Panginoon. Yung sabi doon, mga kapatid, dinala siya sa babaeng bao. Eh, babaeng bao, wala nga kasawa. Ibig sabihin, wala siyang breadwinner. Walang tagapag-provide sa kanya. At ang testimony, mga kapatid, pag binaybay pa natin yung scripture, sabi doon ay humingi siya ng tubig, di ba? Wala tayong nakita dito na parang nagdamot yung babae. Yes. Sabi doon, umalis yung babae. Tapos nung halos kalahati lang, sabi, at nang siya yumayaon upang kumuha, tinawag niya siya at sinabi, dalhan mo ako, isinasamo ko sa iyo ng isang subong tinapay sa iyong kamay. So una, humingi siya ng tinapay, ng tubig, tapos nung hindi pa nakakalayo para kumuha ng tubig, sabi, dalhan mo na rin ako kahit isang subong tinapay sa kamay mo. So syempre, yung babaeng bao, lumabas nga siya para humanap ng patpat. Tapos merong lalapit sa kanya para manghingi ng tubig. Tapos hindi pa naligayahan, pwedeng pambara, tinapay. Na alam mo, mga kapatid, napakahalaga ng tubig tsaka tinapay. Kasi dyan din sinubok ang mga Israelita, di ba? Sa bitter waters of Mara, tubig. Doon sa ikatlong tukso nila sa ating Panginoon, yung mana. Hallelujah! Nang sabi niya, mga kapatid, sumagot yung babae. Sabi niya, at kanyang sinasabi, ang Panginoong mong Diyos ay buhay. So naniniwala siya kasi yung babae dito, mga kapatid, Gentile. Hindi siya Hudyo. Pero nakita niya na merong kakaiba dito sa taong ito. Tsaka una, pag sinabi mong Gentile, may sariling Diyos din yan eh. Kaya nga dati, nung hindi pa tayo nakilala sa ating Panginoon, may sarili tayong mga Diyos-Diyosan. Minsan nga, Diyos-Diyosan natin, sarili natin, kasi gusto natin masunod yung gusto natin.
Pag nandun tayo sa trials, pag nandun tayo sa kahirapan, hindi pwedeng yung atin ng sarili mo sunod. Yes. Kundi kung ano yung kalooban ng Panginoon. Yes. Kahit na dumarating tayo sa kahirapan, masakit mga kapatid, dumating sa isang circumstansya na parang halos kinu-question mo, ba't nangyari ito, Panginoon? Ba't mo ako pinadala dito? Pero laging may layunin ng Panginoon doon. Amen. Unang-una, para i-humble ka ng Panginoon. Kasi kung minsan, paano ba yung humble pastor? Yan ba yung parang bang ibig sabihin, pag sinabing humble, ipapakumbaba kayo lagi ang gumaganyan. Hindi mga kapatid. Merong tinatrabaho ang Diyos dun sa pagkatao mo mga kapatid, na hindi mo laging kinukonsideraan sarili mo. Yung kasi yung isa sa mga mukha ng humility. Hindi mo ipinapauna ang sarili mo, kundi ipinapauna mo yung iba kaysa sa iyo. Pangalawa, hindi ka nagmamapuri o nagmamataas ng mas mataas kaysa salita ng ating Panginoon. Hallelujah! Yan sabi dun mga kapatid, dito, nung humingi siya ng tubig, humingi ng tinapay, sabi niya, ang Panginoon mong Diyos ay buhay. Hindi niya sinabing, ang Panginoon nating Diyos ay buhay, kasi Gentile. So, hindi pa niya direktang kilala. Mga kapatid, itong propetang ito, kasi sabi niya, you're God. Yung Diyos niya pa lang, mga kapatid. Kaya sabi niya, ako'y walang kahit munting tinapay, kundi isang dakot ng harina sa gusi at kaunting langis sa banga. At narito, ako'y pumupulot ng 2 patpat upang ako'y pumasok, ihanda sa akin ang aking anak upang aming makain bago kami mamatay. So, ang natitira na lang mga kapatid, isang dakot ng harina sa gusi at konting langis mga kapatid dun sa bangal. Tanungin ko kayo mga kapatid, hindi ba tayo dumating sa ganyang kalagayan? I believe dumating din tayo dyan mga kapatid. Amen. Pero hindi ibig sabihin nun pinabayaan na tayo ng Panginoon. Amen. Kasi sabi ni David tumanda na ako't lahat, mula pagkabata, pagtanda. Wala pa akong nakitang taong matuwid na pinabayaan ng Diyos at hinayaan siyang mamalimos ng tinapay. Amen. Then obligado ang Panginoon mga kapatid. Paano magiging obligado, pastor? Kung mananatili siya sa instruction ng ating Panginoon. Amen. Kasi hindi po provide ng Diyos yung pangangailangan mga kapatid ni Elijah kung wala siya sa provided way ng Panginoon. Sabi ko sa inyo dito, hindi pwedeng, Lord, ito yung daan ko. Tataya akong loto, Lord, pagpalain mo ko dito. Hindi mga kapatid. Kahit tukso ka nung tumaya ng loto mga kapatid. Kung nananatili ka sa daan ng Panginoon, hindi mo na kailangang hilingin pagpalain ka ng ating Panginoon. Amen. Pagpapalain ka niya dahil nasa daan ka ng ating Panginoon. Amen. Matuto lang tayo maghintay. Hallelujah. Amen. Glory to God. At huwag tayong mag-murmur. Kasi isa yun sa mga kasalanan ng Israelite. Kala ko ba, pag naging food, magiging okay lahat. Hindi mo palubos na nauunawaan. Kasi may tinuturo ang Panginoon sa iyo. Kasi hanggat di ka lumalambot mga kapatid, hallelujah, pakukuluan ng Lord yan. Kaya kailangan mag-inventaryo tayo. Nagmamapuri na ba tayo sa ating sarili? Lahat ba ng meron tayo, ibibilang natin dahil sa ating sariling kakayahan? Kaya pag may dumarating mga kapatid na adversity, i-consider natin yung ba'y pagsubok o pagpalo ng Diyos para may matutunan tayo. Yes. Kasi madalas mga kapatid, pag kayo ibang tao, diba, may nagkukwento nakaraan mga kapatid, sabi, oh, grabe, nasa trials kami, pastor eh. Pero naita mo mga kapatid, kung titingnan mo yung background, linis kasi sa salita yung buhay niya eh. So pag-ibig ng Diyos, tender hand ni Jehovah yun mga kapatid, para ibalik ka sa Kanya. Amen. Dalawang kamay ng Diyos, isang judgment hand tsaka tender hand. Yes. Yung judgment mga kapatid, wala na, tapos na, judgment yun. Pero para sa kanyang anak, meron siyang malambot na kamay mga kapatid. Bagamat ito'y sa paraan ng pagpalo, ito'y para ipanumbalik ka sa Kanya. Amen. Hallelujah! Kaya kung meron dumarating sa atin na hindi natin inaasahan, ang tinuturo ng Diyos, para sa ating maging humble tayo mga kapatid. Amen. Palambutin tayo ng Diyos doon. Diba? Kasi alam mo, pinakamahirap daw na sabihin ng tao, yung sorry. Diba? Mahirap aminin na nagkakamali tayo. Ayaw natin napapahiya eh. Sa ibang tao. Diba? Aminin natin hindi. Talagang ayaw natin napapahiya. Pero kung yun ang paraan ng Diyos, mga kapatid na sinasabi niya, ipagpakumbaba mo yung sarili, gawin mo. Amen. Kung ang Diyos ay nangungusap sa iyo mga kapatid sa puso mo, gawin mo. Amen. Hallelujah. Kasi minsan yan yung hadlang. Para yung susi mga kapatid,
hallelujah, ng pagpapala din ay bumalong. Diba? Nung dalhan siya, mga kapatid, ng isang propeta, yung babae, mga kapatid, na humihingi ng tubig at tinapay, sabi niya, grabe ka naman, nakita mo nga ako dito, namumulot ako ng patpat, tapos isang dakot na lang ng harina, at isang konti na lang yun doon sa aking bangan, hihingan mo pa ako ng ganito. Pero mga kapatid, hindi pwedeng magkamali ang Diyos ng kanyang paraan ng pagpo-provide sa atin. Amen. Hindi siya pwedeng magkamali dun sa sinabi niya kay Elijah, meron na akong inutusang babae. Kasi pagdating, mga kapatid, doon po sa 13, sabi niya dyan, at sinabi ni Elias sa kanya, huwag kang matakot. Amen. Diba? Kung natuyo ang batis, huwag kang matakot. Amen. Ang Panginoon ang bahala, mga kapatid, na kahit magpabungkal pa siya sa ibang tao, mga kapatid, ng batis para lang painumin ng kanyang mga anak. Amen. Kayang gawin ng Diyos. Amen. Hallelujah. Sabi niya, yumaon ka at gawin mo ang iyong sinabi, ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay at ilabas mo sa akin, at pagkatapos ay gumawa ka para sa iyo at para sa iyong anak. Amen. Sabi niya, huwag ka matakot. Gawin mo muna yung gusto mong gawin, pero yung una mong gagawin ay ibigay mo muna sa akin. Amen. Sabi niya, pagkatapos mong ibigay sa akin, amen, ay gumawa ka ulit para sa iyo at para sa anak mo. It is a challenge. Amen. Hallelujah. Glory to God. Naalala niyo huling preaching dito, mga kapatid. Nung ibinigay ng babaeng balo, mga kapatid, yung kanyang kapiraso, mga kapatid, na harina at langis doon sa propeta, imposibleng hindi niya pinalangin yun, mga kapatid. Dahil nung nanalangin siya, mga kapatid, sumalok ulit, mga kapatid, yung babaeng balo at napuno yung bangan, napuno yung gusi. Ito hindi naubos, mga kapatid, na kahit nakailang salok at nakailang salok siya, mga kapatid. Dahil pinanalangin ng propeta, mga kapatid, na hindi mauubos yun, mga kapatid, hindi naubos. Amen. Hallelujah. Ibinigay niya lang kung ano yung hiningi ng propeta. Amen. At kung merong hinihingi sa atin, mga kapatid, ang Panginoon, ibigay lang natin. Amen. Ang Diyos ang bahalang magpala doon sa bahagi niya at ibalik sa iyo ng 7 ulit. Amen. Hallelujah. Dahil ang Diyos, mga kapatid, hindi siya Diyos na pabaya, mga kapatid. Amen. Alam niya ang ating mga hibit. Alam niya ang ating mga panalangin. Alam niya yung ating pagsusumakit, mga kapatid, ganapin lamang ang kanyang kalooban. Amen. At hindi sa Diyos, mga kapatid, nakahalukip-kip lang at hinahayaan tayo. May paraan siya, mga kapatid, para tugunin ang ating pangangailangan. Amen. Huwag lang tayo lalabas doon sa provided way niya. Ang sabi doon ay 14, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon. Ito yung nakapag-touch doon sa puso ng babae. Kasi ang sabi ng Panginoon, meron na akong inutusang babae. Wala tayong mababasa, mga kapatid, kung paano siya inutusan. Pero nakita niyo yung sign nung sinabi niyang, thus saith the Lord, ganito ang sabi ng Panginoon. Yan sabi niya, ganito ang sabi ng Panginoon, ang gusi ng harina ay hindi makukulangan o ang banga ng langisman ay mababawasan habang sa araw na magpaulan ng Panginoon sa ibabaw ng lupa. Ibig sabihin, hindi mauubos yun, mga kapatid, yung kanyang supply hanggat hindi matapos yung 3.5 years. Kaya kahit sa, mga kapatid, tribulation natin, may provision ng Panginoon dun eh. Amen. Sa paghihirap natin, akala natin, mga kapatid, parang wala na, parang said na. Minsan, mga kapatid, dinadaan tayo ng Diyos para makita ano response natin. Asan ang pananampalataya natin? Hallelujah. Sabi niya, mga kapatid, dito sa, magko-quote po ako. Sa message ng Victory Day, 1963, April 21, paragraph 139. Sabi niya, it seems like the Christian life, if the fellow is not absolutely centered on Christ, the Christian life seems like holds so many disappointments. Sabi niya, mistula nga na sa buhay ng Kristiyano, kung ang isang tao ay hindi buong nakasentro kay Kristo, ang buhay Kristiyano ay para bang napakaraming kalakip na mga kabiguan. Kung isang tao ay hindi nakasentro kay Kristo, ibig sabihin, madali siyang matisod dun sa mga bagay na pinapadala ng ating Panginoon. Yes. Para bang si John the Baptist, malayo pa lang ang ating Panginoon so Kristo nung babautismuhan siya. Ang tinig niya ay the Lamb of God that take away the sin of the world.
Pero nung nandun na siya sa kulungan, nagpadala siya ng disciple, sabi niya, tanungin mo nga, siya ba yung Kristo? Natisod eh. Dahil nandun sa kahirapan, ganyan ang nature ng tao. Kung hindi nakasentro ang buhay niya, mga kapatid, sa ating Panginoon si Kristo. Pero kung alam mo, nakaangkla ka sa ating Panginoon, hindi sinasabi dito, mga kapatid, na parang hindi ka totally maapektuhan. Yes. Naapektuhan ka eh. Sinasalaman ka eh. Ang ating Panginoon si Kristo nga, nung namatay si Lazarus eh, humibig siya eh. Dahil nasalaman siya eh. Naramdaman niya, mga kapatid, yung grief. Pero mga kapatid, sabi dito, but those disappointments are God's divine will happening for us. Amen. Sabi doon, pero ang mga kabiguan na yan ay makalangit na kalooban ng Diyos para sa atin. Amen. Ngayon, mistulang ang hindi ganun. Parang di naman pastor. Pero ito pala ay pamamaraan ng Diyos ng paggawa ng mga bagay-bagay. Yan ang paraan niya. Minsan parang akala natin na-disappoint tayo. Pero minsan mga kapatid, talagang appointment ng Diyos yan. Kailangan mo talagang daanan yan. Para masubok kung ano talaga yung substance na nandun sa ating loob. Hindi pwede dito claim lang tayo, Kristiyano tayo mga kapatid. Kasi pag tayo na nag-claim tayo mga kapatid, talaga pong padadaanin tayo ng ating Panginoon doon. Sabi niya, pinahihintulutan niya na sumabak tayo sa ilog para makita kung anong gagawin natin. Anong tinutukoy niyang ilog, pastor? Tubig na naman. Kasi yung mga Israelita, nung nandun sila sa Pi-Hahiroth, meron mapulang dagat. Di ba tinitingnan ng Diyos ano yung kanilang response? Pagkalabas doon sa Egypt, ang sabi agad nila, dapat kasi Moses, pinabayaan mo na lang kami. Namatay na lang sana kami doon sa kamay ng mga Egyptian. Dinala mo ba kami dito kasi kulang yung libingan doon sa Egypt? Ibig sabihin, ang response nila, nung nakita nila yung mapulang dagat, mga kapatid, end of the road na. Hallelujah! Pero hindi ba kayang hawiin ng Diyos yun? Hinawi niya, mga kapatid. Dahil umibig si Moses, mga kapatid, sila, ba't ka umibig? Salitain mo doon sa bayan ng Israel at kayo magpatuloy doon. Kasi hindi natin trabaho tanggalin, mga kapatid, yung mapulang dagat sa buhay natin. Amen. Trabaho yun ng Diyos. Amen. Siya nga hawi, mga kapatid. Sabihin mo lang, huwag ka lang basta umiyak, ba't ka umibig? Marami nang ginawa ang Panginoon sa buhay mo. Amen. Salitain mo kung ano sinasabi ng ating Panginoon at magpatuloy ka doon. Amen. Kasi, kung si Elijah, mga kapatid, natili siya doon, dito na lang ako, meron na mga orasyon ng ano eh. Patay siya doon, mga kapatid. Pero kung pinapakilos tayo ng Diyos, pinapausad tayo ng Diyos, kailangan natin umusad. Amen. Dahil wala na doon ang provision ng Panginoon eh. Nandun na sa kasunod na step. Mga kapatid. Kaya sabi niya, Amen, dito sa 13, di ba? Sabi niya, huwag kang matakot, yumaon ka, gawin mo ang iyong sinabi, ngunit igawa mo muna ako na munting tinapay, ilabas mo sa akin, pagkatapos ay gumawa ka para sa iyo at para sa iyong anak. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, ang gusi ng harina ay hindi makukulangan, o ang banga ng langis man ay mabawasan hanggang sa araw na magpaulan ng Panginoon sa ibabaw ng lupa. At siya'y yumaon at ginawa ng ayon sa sinabi ni Elias, kumain ang babae at siya at ang kanyang sambayanan ng maraming araw. Sabi maraming araw. Hindi lamang ang Diyos magpo-provide para sa isang araw. Hanggat buhay ka pa, hanggat may gampanin ka pa sa Diyos, hanggat hindi pa tapos ang Diyos sa iyo, mga kapatid, patuloy siya magpo-provide. Yan man ay natural o spiritual, mga kapatid. Pero mga kapatid, alam mo, hindi lang din dyan natapos. Kasi nagpakita siya ng blessing. Ngayon mga kapatid, ano nangyari dyan kasunod? Di ba namatay yung anak niyang lalaki? Ng babaeng bao? Di ba? Sabi dito, pag tinuli mo pa, at nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, ng anak na lalaki, ng babae, na may-ari ng bahay ay nagkasakit, at ang kanyang sakit ay malubha, na walang hiningang naiwan sa kanya. Ibig sabihin, namatay. Di ba? Parang minsan questionable yun eh. Di ba Lord, binless mo ako dito, pero ba't merong ganito? At sinabi niya kay Elias, ano ang ipakikialam ko sa iyo, o ikaw lalaki ng Diyos? Ikaw ay naparito sa akin upang ipaalala mo ang aking kasalanan, upang patayin ang aking anak. Ito yung order. Sabi ng scripture,
In the days of prosperity, be joyful. Amen. But in the days of adversity, consider. Maganda yung attitude ng babae. Kasi una, bilas siya eh. Pero nung nakita niyang merong maling nangyari, mga kapatid, nag-inventaryo siya. Sabi niya, nandito ka ba? Ikaw o propeta o lalaki ng Diyos para ipaalala mo yung mga dati kong kasalanan? So naisip niya, kinonsider niya na marahil pinahintulot ng Panginoon dun sa bata dahil meron siyang kailangang ayusin sa Diyos. Tama yung attitude. Diba? Kaya minsan mga kapatid, wag tayong matisod. Kapag ang pangangaral mga kapatid ay tumuturo sa pag-iinventaryo. Amen. Kasi kailangan iharap ang bawat isa sa ating Panginoon na walang bias ng dungis, kulubot man o mancha. Amen. Diba? Kaya sabi niya dyan mga kapatid, at sinabi niya sa kanya, ibigay mo sa akin ang iyong anak. Kinuha niya sa kanyang kandungan at dinala sa silid na kanyang tinatahanan at inihiga sa kanyang sariling higaan. At dumaing sa Panginoon nagsabi, tama rin yung order eh. Diba? Nilapitan niya yung kanyang pastor. Pastor na si Elijah eh. Nilapitan niya, sabi niya doon, dinala yung bata sa kanya, kaya nalangin siya mga kapatid, sabi niya, nagsabi, O Panginoon kong Diyos, dinalahan mo rin ba ng kasamaan ang baon na aking kinatutuluyan sa pagpatay ng kanyang anak? At siya'y umunat sa bata at ikatlo at dumaing sa Panginoon at nagsabi, O Panginoon kong Diyos, idinadalangin ko sa iyo na pabalikin sa kanya ang kaluluwa ng batang ito. At dininig ng Panginoon ang tinig ni Elias at ang kaluluwa ng batay bumalik sa kanya at siya'y muling nabuhay. So hindi pa rin nabigo. Kailangan mga kapatid, tuyuin ng Diyos yung batis mga kapatid kung nasaan si Elijah para ibaba niya si Elijah doon sa babaeng balo. Kailangan niyang ipakilala si Elijah doon sa babaeng balo dahil mamamatay yung anak at kailangan ma-express yung resurrection mga kapatid doon sa bata. So ang Diyos ay hindi maaaring magkamali ng paglalagay sa atin mga kapatid. Hallelujah! Lahat yung may layunin. Hallelujah! Kaya sabi niya dito, at kinuha ni Elias ang bata, ibinaba sa loob ng bahay na mula sa silid at ibinigay siya sa kanyang ina. At sinabi ni Elias, tingnan mo, ang iyong anak ay buhay. At sinabi ng babae kay Elias, ngayon natatalastas ko na kay lalaki ng Diyos at ang salita ng Panginoon sa iyong bibig ay katotohanan. Ibig sabihin mga kapatid, sumampalataya itong babae ito. Kasi nung una, ang sabi niya lang, habang nabubuhay ang Diyos mo. Amen. Diba? Hallelujah. Pero nung na-express mga kapatid, yung pong mga ginawa, yung blessing sa natural at yung resurrection mga kapatid, hallelujah. Glory to God, sumampalataya yung babae. Amen. So anong nais gawin ng Diyos mga kapatid? Dinadala tayo mga kapatid sa mga end of the road ng buhay natin para mas lalo tayong sumampalataya. Hindi para magduda kung kaya ba ng Diyos. Dahil ano ba mabibilang natin mga kapatid na hindi kaya ng Diyos? Wala mga kapatid. Wala pong mahirap sa ating Panginoon. Amen. Ang mahirap lang kung hindi tayo sumasampalataya mga kapatid. Hallelujah. At hindi tayo sumusunod sa instruction. Kasi yung mga Israelita mga kapatid, nung sila'y nasa Exodus, nauhaw sila, wala silang tinapay. Di ba dun sa Exodus chapter 16 mga kapatid? Di ba yung tungkol sa mana? Sabi ng Lord, dun sa araw-araw na pagpulot nyo ng tinapay, kumain kayo ng ayon sa inyong pangangailangan. Kumuha ng marami yung kailangan ng marami, kumuha ng kaunti yung kaunti. Sabi doon ay ubusin nyo lahat, huwag kayo magtitira. Pero nangyari, nagtira sila kasi iniisip nila, pagkukulangan sila ng ating Panginoon. Pero mga kapatid, ang Panginoon ay kaya pa rin magpaulan ng mana sa kasunod na araw. Amen. Kaya nga, mahalaga mga kapatid yung pakikinig sa instruction. At nung sabi naman ng Panginoon, sa ika-6 na araw, ang kunin nyo naman mana ay doble ng pangangailangan ninyo. Kasi dun sa ika-7 araw, hindi dapat kayo kumuha o pumulot kasi hindi magkakaroon. Pero ano nangyari mga kapatid? Meron pa rin lumabas sa araw ng Sabat at kumuha. E samantalang sinabi ni Moses, wala talagang babagsak. Kasi ang Panginoon, nag-provide siya ng way at kailangan natin sundin yung way niya mga kapatid. Kasi talagang hindi siya magpapaulan according mga kapatid sa salita niya doon sa ika-7 araw. Pero dahil nga gusto magpagal, diba? Alam mo ba't gusto magpagal? Kasi mga kapatid, takot na pagkulangan sa Panginoon.
May mga tao mga kapatid talagang todo kayod, pero napupunta lang sa wala. Alam mo bakit mga kapatid? Kasi may takot sa puso eh. Napagkukulangan sila ng ating Panginoon. Pero kung nagtitiwala ka, ipinagkakaloob mo yung bahagi mo sa ating Panginoon, tinuro ko na sa inyo yan. At inilalagak ninyo ang inyong pananampalataya sa Kanya mga kapatid, hindi ka matatakot na pagkulangan ng Diyos. Amen. Kahit pa sabi, Pastor, totoo ba sinasabi mo? Kaya pa rin siguro ng Diyos magpadala ng uwak, tapos dalang ka ng sandwich. O siguro may kumatok sa'yo na bao. Kulang ka daw ng harina at langis. Ipadala sa'yo. Hallelujah. Amen. Kasi merong paraan ng Panginoon. At itong si Elijah mga kapatid, hindi exempted mga kapatid sa pagtuturo ng Diyos. Amen. Kahit ministro, kailangan matuto sa ating Panginoon. Amen. Hindi porkit ministro, hindi na i-correct ng Lord, hindi na palalaguin ng Diyos, mga kapatid. Kasi kung siya naging stagnant na dun sa kanyang position, mga kapatid, hindi siya mag-grow. Kaya kahit ministro, sinusubok ng Panginoon. Amen. Bago subukin ng iglesia, ang ministro mo na ang sinusubok, mga kapatid. Marahil hindi lang alam lahat, mga kapatid, kasi hindi pwedeng ipakita na parang yung pastor talagang parang ayaw na, gusto na mag-quit. Pero alam mo, karamihan ng pastor, minsan gusto na mag-quit. Hindi dahil sa kabigatan, mga kapatid. Hallelujah. Na hindi na nagtitiwala sa ating Panginoon. Mas masarap nakaupo eh. Diba? Yung responsibility, mga kapatid, mabigat. Diba? Sa iglesia nga lang, kung 100 ng miyembro mo, di 100 nature yun. 100 ng pakikisamahan mo. Hindi naman pwedeng puro ka rebuke. Review ka ng review, hindi mo naman natuturuan. Condemn na nga sila, paano sila makakalakad? Kailangan mo silang turuan, kailangan mo abutin. Dahil yung talagang gampanin, mga kapatid. Pero minsan may mga pastor introvert, isa na ako dun. Alam niyo yung introvert, mga kapatid? Yung parang mas gusto na nasa sulok mag-isa. Hindi madalas makihalubilo sa tao. Kaya nga, nagugulat ako sa sabi nila, Pastor yan, napaka-approachable, ang daling lapitan. Yun yung isang bahagi sa akin, pero tutusok mahihain ako, mga kapatid. Hallelujah. Pero wala tayong magagawa kung dito tayo dinadala ng ating Panginoon para mag-serve para sa iba. Kasi eternity is living for others, mga kapatid. Amen. Diba, minsan, nisip ko nga, nung dumating to mga kapatid, magiging totoo ko sa inyo, mga kapatid, para maramdaman nyo rin kung ano yung nasa puso ko. Nung dumating to, sabi ko, pinapakwit mo na ba ako, Lord? Bababa na ba ako? Pero mga kapatid, kung siguro naputol, tapos hindi siya nagbukas ng batis, mga kapatid, siguro minto ako eh. Pero hindi, nagbukas siya ng batis, gumamit siya ng mga tao, mga kapatid. Amen. Para i-provide yung pangangailangan. Hallelujah, humipo ng puso ng tao. Amen. Gumamit, mga kapatid, hindi man gumamit ng uwak para, dapat uwak, pastor, para kay Elijah. Hindi, mga kapatid. Terms pa rin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Pero alam mo, mga kapatid, isa sa mga pinakamalungkot na tao sa isang iglesia, sabi nga ang pastor, yung bitbitin ay mabigat. Yung gampanin ay napakabigat. Kasi pagtapos ng buhay natin dito, ay kami ang magsusulit sa inyong mga kaluluwa. Kung anong itinuro namin, kung anong mga bagay na ipinaalala sa inyo, o marahil hindi ipinaalala sa inyo. Hallelujah. Kaya napakahirap, mga kapatid. Pero sa biyaya ng Panginoon, siya ang nagsusustain sa iglesia nito. Hindi ko ito ministry, mga kapatid. Ministry ng Panginoon. Siya nagpo-provide ng mana. Siya nagpo-provide, mga kapatid, ng pagkain. Kasi pagdating dun sa 18 at 19, mga kapatid, ng First King, hallelujah, bago tayo dyan, mga kapatid, balikan ko yung mana, mga kapatid. Di ba ang sabi doon, ang mana, ang ibig sabihin ng mana ay mana. Yung Greek word na mana. At ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, ay ano ito? Kasi nung nalaglag yan, hindi nila alam kung ano yung itatawag, kaya mana ang tawag, kasi hindi nila ma-identify. Nang sabi, mga kapatid, yung mana, binaba yan ng Diyos, mga kapatid, para subukin tayo. Kaya nga ang Diyos nagbigay din sa atin ng mana, ng salita, para subukin din tayo. Na sa pagtuturo sa ilalim ng mensaheng ito, mga kapatid, palilitawin lang kung anong uri tayo ng binhi. Kung tayo ba'y binhi ng Diyos o tayo'y binhi doon sa pagkalihis, discrepancy, mga kapatid.
o pagkakamali. Pero mga kapatid dito, ang sabi mga kapatid sa Deuteronomy, nais kong mabaybay lang ng kaunti ito. Malapit na po ako magtapos. Sabi dito, Deuteronomy chapter 8 verse 1, sabi, ang lahat ng utos na aking iniutos sa iyo sa araw na inyong isasagawa upang kayo'y mga buhay at dumami, o diba, merong instruction ang Lord dito kung paano kayo'y mga buhay at dumami. At inyong mapasok at ariin ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa inyong mga magulang, yung pong promised land na isinumpa ng Panginoon, pinramis niya kay Abraham. 2. At inyong alalahanin ang buong paraan na ipinatnubay sa inyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang. Anong tinutukoy niya? Noong naglalakbay sila sa ilang for 40 years, nag-provide ang Panginoon sa kanila ng tinapay, yung mana. Sabi dito, saan ako to? Upang kanyang, sabi dito, at inyong alalahanin ang buong paraan na ipinatnubay sa inyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang. Upang, ano yung purpose? Upang mapagpakumbaba ka at subukin ka at maalaman kung ano ang nasa iyong puso, kung ito'y gaganapin ng kanyang, kung inyong gaganapin ng kanyang mga utos o hindi. Siyempre, kung ipinresentay sa iyo yung salita, mga kapatid, merong mensahe, hindi sinasabi ng Diyos na parang simpatsyahan mo yung mensahe. Kailangan sampalatayanan mo at ganapin mo. Amen. Sabi doon, at ikaw ay pinapangumbaba niya at pinagdamdam ka niya ng gutom at pinakain ka niya ng mana na hindi mo nakikilala kasi nga mana. Ano ito? Ni nakikilala ng inyong mga magulang upang maipakilala sa inyo, anong rason? Na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat bagay na nagmumula sa bibig ng Panginoon. Di ba, yung sa Matthew 4:4 ang pagkakasabi ay ang tao ay hindi lamang mabuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Panginoon. Pero pansinin niyo yung sinabi dun sa 3, kundi sa bawat bagay na nagmumula sa bibig ng Panginoon. So lahat ng mga makalangit na bagay. Pinagpakumbaba sila dun mga kapatid para makita na merong mas higit mga kapatid na mas importante kesa dun mga kapatid sa bagay na yun. Yung tinapay sa pang-araw-araw. Kundi yung salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. 15, ibaba natin. Sabi niya na siyang pumatnubay sa inyo sa malaki at kakilakilabot na ilang na tinatahanan ng makamandag na ahas at mga alakdan at uhaw na lupa na walang tubig, na siyang naglabas sa iyo ng tubig mula sa batong pingkian, na siyang nagpakain sa iyo ng mana sa ilang na hindi nakikilala ng inyong mga magulang. Inulit, upang kanyang mapagpakumbaba ka, upang kanyang subukin ka, upang pabutihin ka sa iyong wakas. Hindi lang para i-humble, hindi lang para i-test ka, kundi para sa ikabubuti. Mga kapatid. Amen. Na baka iyong sabihin sa iyong puso, bakit? Yun yung ginawa ng Lord, binaba yung mana para i-test sila, para ipagpakumbaba, para ipagbuti sila. Dahil pag hindi ginawa ng Diyos, ito yung mangyayari. 17. At baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang aking lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Diba? Naalala nyo nung nandun sila mga kapatid sa ilalim ng Sinai, nung umakyat si Moses, nandun si Aaron, bunga sila ng molten calf. Ang sabi nila, ito ang nag-ahon sa atin mula sa Ehipto. Paano nangyari yun? Ang Panginoon ang nag-ahon sa kanila mula sa Ehipto. Ang Diyos ang nagpala sa atin, hindi ang ating sariling kakayahan. Amen. Kaya inilalagay ang salita ng Diyos sa ating harapan para ipagpakumbaba tayo, para subukin tayo, para pagbutihin tayo, upang hindi natin sabihin na ang aking kapangyarihan at aking lakas na aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanan ito. Diba, hindi mo sabihin, ako dahil sa akin eh. Kaya ako yumaman, kaya meron ako nito, dahil sa akin, kaya ako naging ganyan. Hindi mga kapatid.
Kaya kung minsan mga kapatid, kukunin na lang ng Panginoon yung lakas mo para hindi ka magpakumbaba, para hindi ka magmapuri. Kasi kailangan, sa Panginoon ang papuri. Sa Panginoon ang pagluwalhati. Sa Panginoon ang pasasalamat. Sa Panginoon ang pagbabalik. Amen. Hindi sa ating sarili. Amen. Kaya minsan dinadala tayo ng Diyos doon, to make us humble. Para sabihin natin, sa lahat-lahat ng to, Panginoon, na meron ako. At sa lahat-lahat ng bagay na pinadaan mo, ikaw lahat yung Panginoon. Amen. Biyaya mo lahat yung Panginoon. Amen. Wala akong anumang gawa, kundi sumampalataya lang ako at ikaw ang nag-provide sa lahat. Amen. Hallelujah. Kaya nagpaalala siya dito. Sabi niya, kundi inyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos sapagkat Siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan Amen. upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang gaya sa araw na ito. O, di ba? Malinaw na hindi nila sasabihin, ang molten calf na ito ang nag-ahon sa atin mula dun sa Egypt. Ang Panginoon! Hindi yun. Bakit gold din mga kapatid? Di ba gold? Tumutukoy sa ditig pagka-Diyos at tumutukoy din sa kayamanan. Kasi mga kapatid, pagka ang tao mga kapatid, nandun sa ganung kalagayan mga kapatid, minsan nakakalimot talaga sa Panginoon. Kaya kung minsan naiisip mo rin, ba't nilalagay tayo ng Panginoon sa kalagayan na napakasimple lang natin? To keep us humble. Pero kung i-bless ka ng Panginoon mga kapatid, dahil I believe sumunod ka sa ating Panginoon. Pangalawa, para magamit mo ng tama yung ibinless ng Panginoon sa iyo. Yes. Hallelujah. Sabi niya pa dyan, kung paano ang bansang nilipol ng Panginoon sa harap ninyo ay gayon ko kayo malilipol sapagkat hindi nyo dininig ang tinig ng Panginoon yung Diyos. Meron pa yung 19. At mangyari, meron siyang pasubali. At mangyari na kung inyong kalilimutan ng Panginoon mong Diyos at ikay susunod sa ibang Diyos at iyong paglilingkuran sila at iyong sasambahin sila ay aking pinatotohanan laban sa iyo sa araw na ito ay kayo tunay na malilipol. Kaya kailangan pakawalan ng Diyos yung adversity. Kasi nandun sila sa prosperity mga kapatid. Nakakalimutan na nila ang Panginoon. Kaya sabi niya ng Panginoon, di ba? O Israel, nung ikay tinanggap ko, nilinisan ko, pinagpala ko, ay kinalimutan mo ako. Kaya alam mo, ang pakipagdeal ng Panginoon sa mga Gentile kagaya natin, hindi paraan ng pag-spoiled ng Panginoon sa kanila noon. Yes. Tama. Di ba? Hindi ko sinasabi in-spoil niya. Ibig ko sabihin, ibinigay ng Diyos kung anong pangangailangan nila. Nung sila'y nakagat mga kapatid ng mga asa, hilang, di ba? Ang Diyos hindi nagkulang para mag-provide sa kanila nung brazen serpent na kailangang itaas pag tumingin sila, magaling na sila. Di ba? Ang Diyos, pinatabang yung tubig, pinatamis nung mapait. Nung nauuhaw sila, pinukpok ng Diyos yung bato para ito'y mag-provide mga kapatid ng tubig. Nung sila'y walang makain na tinapay, nagpaulan ng Diyos ng tinapay. Pinoprovide ng Diyos lahat. Mga kapatid. Hallelujah. Tao lang minsan mga kapatid hindi ma-recognize na lahat ng yun. Lahat ng meron tayo. Lahat kung sino tayo at kung ano tayo dati bago tayo, tinawag na ating lahat yung gawa ng Panginoon. Amen. Hallelujah. At kung minsan mga kapatid, dumarating din ang tao sa depression. Dumarating doon sa lowest ebb niya. Sa pinakamababa bahagi ng buhay niya. Di ba kahit si Brother Branham, ang daming dinanas. Naalala ko yung sabi ng isang minister, madalas ko rin mapakinggan yun. Meron di bang, nung time na sa message ng Standing in the Gap, nagtatanong siya sa puso niya, sabi niya, ako ba talaga si Elijah? Tapos sabi niya, tumingin ka dun sa mga gawing kanan mo. Meron ka makikitang bundok. At yung bundok mga kapatid ay 7. At sabi dun, merong 3 matataas mga kapatid na bundok. Sabi dun, yun yung peak ng ministry ng prophet. Nang sabi niya, ito yung unang peak ng ministry mo, ang taas yung healing. Pero meron mga kapatid na pagbaba. Kasi ang buhay natin, akyat-taas yan mga kapatid. Hindi pwedeng puro pastik, puro pataas. Kasi magmamapuri talaga tayo mga kapatid. Nilalagay tayo ng Diyos pababa mga kapatid para maging balanse mga kapatid. At bawat bahagi ng buhay natin, meron talagang nasa lowest tayo. Minsan parang layo ng Panginoon, parang wala akong ganang mag-church. Parang ayoko na. Normal yun eh. Pero ang hindi normal, yung magmapuri ka sa puso mo at huwag mo nang gawin na mga kapatid sa mamba. Kasi nagmamapuri ka na nun eh. Diba? Pride yun eh. Na parang
Hindi, kaya ko naman to sa sarili ko, kahit hindi na ako mag-church, kahit, diba? Aalisin ng Diyos yun, mga kapatid. Yung pride niya yun, mga kapatid. At dito, mga kapatid, malaki ang pagkakagamit ng Diyos, mga kapatid, kay Elijah. For 3.5 years yung ulan. Tapos marami pang mga miracles, mga kapatid. Pero pagdating doon sa chapter 20, mga kapatid, dito na po ako magtatapos. Sabi dito sa chapter 19, mga kapatid, ng 1 King pa rin, verse 1, sabi dito, at sinaysay ni Ahab kay Jezebel lahat ng ginawa ni Elias at kung paanong kanyang pinatay ng tabak ang lahat ng mga propeta. Na magkagayon nagsugo si Jezebel ng sugo kay Elias at nagsasabi, ganito ang gawin sa akin ng mga Diyos at lalo na kung hindi ko gawin na ang buhay mo'y gaya ng buhay ng isa sa mga kanila kinabukasan sa mga ganitong panahon. Ibig sabihin, nakatanggap siya ng banta kay Jezebel. At ang sabi dun, mga kapatid, at nang makita niya ay bumangon siya at yumaon siya dahil sa kanyang buhay at pumaroon sa Beersheba at naukol sa Juda na iniwan ng kanyang mga lingkod dun. Ang sabi ba ng scripture, nung marinig niya si Jezebel, tumindig ba siya? Hindi. Sabi doon ay tumakas siya. Mga kapatid. 4. Sabi niya, ngunit lumakad siya ng paglalakbay sa isang araw sa ilang at naparoon at umupo sa ilalim ng isang punong kahoy ng enebro at siya'y humiling sa ganang kanya na siya'y mamatay sana. Na nagsabi, sukat na ngayon, O Panginoon, punin mo ang aking buhay sapagkat hindi ako mabuti kaysa sa aking mga magulang. Ginamit ng Diyos na pinrovidean ng Diyos, naging blessing, susi ng blessing. Kasi kung tutusin dun sa babaeng balo, hindi lang naman para isustain yung hindi lang naman para isustain si Elijah, kundi para pagpalain yung balo, mga kapatid. Pero ang sabi din, mga kapatid, nung dito natatakot siya. Sabi niya, Lord, mas mabuti pa yung mga nauna sa aking propeta, patayin mo na lang ako. Diba, minsan ang tao ganyan. Gusto na lang mag-suicide, gusto na tapusin ng buhay dahil sa kahirapan. Pero mga kapatid, ang sabi doon, nasa ilalim siya ng juniper tree. Di ba lagi yung naririnig sa akin to? Juniper tree experience. Alam niyo gano'ng kalaki yung juniper? Ganito kalaki, mga kapatid, yung juniper tree. Isipin niyo na lang na si Elijah nasa ilalim ng juniper tree. Ganito kaliit ang juniper tree, mga kapatid. Ibig sabihin, nakaupo siya, nakahalukip-kip siya, mga kapatid, doon sa ilalim ng puno. Napaka-devastated, depressed ang kanyang kalagayan, mga kapatid. Pero ang Diyos, mga kapatid, marunong siyang umabot. Yung una, pinrovide sa kanya, ribbon, uwak. Pangalawa, pinrovide sa kanya para pakainin siya yung babaeng balo, mga kapatid. Doon sa ikatlo, mga kapatid, na nakita niya na yung kanyang propeta ay mahina, mga kapatid, nagdaramdam, gusto na lang mamatay. Ang sabi, mga kapatid, 5. At siya'y nahiga at natulog sa ilalim ng punong kahoy ng enebro, at narito kinalabit siya ng isang anghel at sinabi sa kanya, ikaw ay gumising at kumain. Amen. Diba? Una, gamit niya uwak. Pangalawa, mga kapatid, babaeng balo. Ngayon, dahil ang Diyos, mga kapatid, ay higit, mga kapatid, na nagmamalasakit doon sa kanyang lingkod, ang pinababa niya ay anghel. Na merong dalang, sabi nyo sa English, cake. Pero actually, mga kapatid, hindi po yan cake. Yung parang Goldilocks. Tinapay yan, mga kapatid. Anong tinapay, pastor? Yung mana. Dahil lagi ma-identify ang anghel dun sa tinapay. Dahil ang pagkain ng anghel, mga kapatid, ay yung mana. Hindi yan, mga kapatid, na yung anghel bumaba, tapos gumawa ng kusina, tapos nagluto-luto muna. Hindi, mga kapatid. Ang sabi dyan, at siya'y nahiga at natulog sa ilalim ng punong kahoy ng enebro, narito kinalabit siya ng anghel at sinabi sa kanya, ikaw ay gumising at kumain. At siya'y tumingin, at narito na sa kanyang ulunan ng isang munting tinapay na luto sa baga. Pastor, luto sa baga, paano mo sinabing mana yan? Naalala ninyo, 2 uri ng paggawa, mga kapatid, ng pagkain ng Israelita. Una, yung nalalaglag naman na pinupulot nila, kinakain nila. At dahil medyo nagsasawa na sila doon, mga kapatid, ang ginawa nilang isa pang paraan ay kumuha sila nung nalalaglag, kinuha, dinidikdik nila yan, mga kapatid, binibake nila, niluluto nila, nagiging tinapay. So, ibig sabihin, mana pa rin talaga yan. Na niluto ng anghel, mga kapatid. Kaya nga sa isang church, ang nagluluto ng tinapay, mga kapatid, yung anghel sa likod ng pulpito. Pinapadala ng Panginoon yung mana.
At yung pastor, mga kapatid, hingi ng inspiration sa ating Panginoon dun sa manang na-receive niya at lulutuin niya yan, mga kapatid. Kaya hindi mo pwedeng daya-dayain yung gift eh. Mga kapatid. Sabi dyan, and the 6, sabi doon, at siya'y tumingin at narito sa kanyang ulunan ng isang munting tinapay na luto sa baga at isang sarong tubig. Nakita niyo, mga kapatid, yung picture, laging dalawa ang provision ng Panginoon in double portion, mga kapatid. Tubig, tinapay, yung batis, tsaka yung sandwich. Doon sa babaeng balo, mga kapatid, tinapay at tubig din. Pagdating doon sa anghel ng Panginoon, tubig at tinapay pati. Kasi alam mo, ang tubig at tinapay parehas tumitipo sa salita ng Panginoon. Di ba? The word of the Lord, mga kapatid, ay tinapay ng buhay. At kaya nga, nung Panginoon, mga kapatid, nung siya'y nangangaral na, mga kapatid, sa New Testament, sabi niya ng mga kapatid sa John 6:48, ako ang tinapay ng kabuhayan, nagsikain ng iyong mga magulang ng mana sa langit at sila'y nangamatay. Ito ang tinapay na bumaba galing sa langit upang ang tao'y makakain at huwag mamatay. Diba sabi doon, hindi nila nakilala, mga kapatid, yung manang yun, kaya tinawag ng mana. Nung nalaglag muli yung tinapay na yun sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, hindi rin nakilala ng mga Sadducees at Pharisees. Pero mga kapatid, pasalamat tayo dun sa mga nakakakilala dun sa manang iyon. Ibig sabihin, yung nakaka-recognize sa salita ng ating Panginoon. Dahil sila'y merong bahagi sa ating Panginoon. Kaya nagagawa nating mag-response, nagagawa nating umamin, kasi may bahagi ang Panginoon sa atin dito. Amen. Kung walang bahagi ang Panginoon, hindi ko makikita ang sarili ko naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Kaya sa biyaya ng lahat eh. Sabi niya, at ang anghel ng Panginoon ay nagbalik na ikalawa. Kasi mga kapatid, merong pangangailangan ng tao, merong pangangailangan comfort na hindi kayang abutin ng tao. Amen. Kaya yung anghel, pangalawang beses bumalik sa kanya. At ang sabi, mga kapatid, nagbalik na ikalawa at kinalabit siya at sinabi, ikaw ay bumangon at kumain sapagkat ang paglalakbay ay totoong malayong ganang sa iyo. Anong ibig sabihin yun, pastor? Kasi kung tutusin, ang ministry ni Elijah hindi pa tapos, mga kapatid. Meron pa siyang i-anoint na hari, tapos i-anoint niya pa si Elisha para ibigay alin? Yung double portion ng Spirit. Dalawa na naman. Hallelujah. At sabi doon, siya'y bumangon at kumain, uminom at siya'y yumaon sa lakas ng pagkain yaon na 40 araw at 40 gabi hanggang sa Horeb sa bundok ng Diyos. Kasi kung natural na tinapay yan, mga kapatid, siguro mga alas 10 lang, tunaw na yan. Pero ang sabi doon, yung kinain niya, mga kapatid, na tinapay na binigay ng anghel ay nagsustain sa kanya for 40 days and 40 nights, mga kapatid, hanggang doon sa bundok ng Horeb. Ibig sabihin, ang Panginoon talaga magpo-provide sa atin, magsusustain sa atin, mga kapatid, hanggang sa dulo ng ministry ng buhay natin. Amen. Bawat isa sa inyo may ministry sa ating Panginoon. Huwag niyong isipin o limitahan na ang ministry hanggang sa pulpito lang, hanggang sa pag-song lead lang, hanggang doon sa pagpapiano music. Bawat isa sa inyo, bilang tayo'y gusali ng Diyos, ay may kanya-kanyang gampanin. Yung iba, minsan tagaluto. Minsan tagapunas na upuan. Yung iba, mga kapatid, tagapanalangin. Yung iba, mga kapatid, nag-aasikaso. Hindi ba't, mga kapatid, yan yung mga gampanin na binigay sa atin ng Diyos na dapat natin gampanan, mga kapatid, sa buhay na ito. At makita natin na yan yung bagay na ipinaglilingkod natin sa ating Panginoon. Dahil ang bagay na ito ay tumutukoy, mga kapatid, sa pagpuposisyon ng ating Panginoon sa atin. Kaya kung saan tayo nilagay ng Diyos, at kung sakaling ang Diyos ay pumihit, mga kapatid, at dalhin tayo sa ibang dako, mga kapatid, kayo nakakaalam niya kung saan kayo dalhin ng Diyos, mga kapatid. Diba? Isip mo, Pastor, baka hanggang dito na lang siguro yung work ko, tapos baka after wala na ako. Huwag kang mag-alala. Ang Panginoon magpo-provide. Amen. Isusustain ka. Basta sumampalataya ka, mga kapatid. Kung marahil, kinukulbik ang puso mo, marahil, o nga siguro, Pastor, may mga pagkukulang ako. Hindi mo ng tawad sa Panginoon. Napiyaya naman ng Panginoon eh. At huwag mo nang ulitin. Huwag mo nang gawin. Kasi ang totoong nag-repent, mga kapatid, hindi mo talaga ulitin, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Glory to God. Humingi tayo ng biyaya sa Panginoon. At ang Panginoon, mga kapatid, tuyuin niya man yung batis sa atin.
magpo-provide at magpo-provide siya, mga kapatid, sa atin. Hindi man katulad ng batis na yun, mga kapatid, pero isusustain pa rin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Isip natin, baka hanggang dito na lang, tapos na. Hindi, mga kapatid. Hanggat hindi pa tapos ang Panginoon sa iyo. Sabi ng prophet na until the purpose of God has been finished. Hanggat hindi pa tapos, mga kapatid, kahit ano pang gawin sa iyo ni tanim, kahit anong gawin pa sa iyo ng kaaway, kahit saktan pa yung laman mo, mga kapatid, kahit tanggalan ka pa ng 4 na ngipin, kung hindi pa tapos ang Panginoon sa iyo, mga kapatid, ibabango ka ng Diyos. Amen. Hallelujah. Magpapatuloy ka hanggang dulo. Isusustain niya, mga kapatid. Sumampalataya ka lang, mga kapatid, na ang Diyos na nakaalam sa atin. Amen. Hallelujah. Tuyuin man ang batis, ang Diyos ay lagi magpo-provide ng tubig para sa atin. Amen. Tinapay at tubig para i-sustain tayo, mga kapatid, hanggang sa dulo ng paglilingkod natin sa ating Panginoon. Tayo tatayo, tayo ay aawit, at bago tayo manalangin sa ating Panginoon, paumanhin sa pagtatagal. Amen. Salamat sa kanyang salita. Salamat sa kabutihan ng ating Panginoon. Awitin natin yung awit na nagsabing pasasalamat. Dalawa na tayong ibang gustong ibalik sa ating Panginoon, kundi pasasalamat, hindi papuri. Dahil lahat-lahat ay siyang gumawa sa atin. Maraming salamat sa Panginoon. Purihin namin ang iyong pangalan. Awitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat alay ng buhay. Kadakilan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, O Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin awitin, kadakilaan mo sa aming pupurihin. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Awitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat alay ng buhay. Kadakilan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. El Pasogan, Ikaw, O Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin awitin, kadakilaan mo sa amin. Kahit kailan, di ka nagkulang.
dalisay, o kay dalisay ng Panginoon. Panginoon, Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y nibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, Jesus. O kay dalisay ng pag-ibig mo, kahit kailan, kahit kailan, di ka nagkulang. Thank you, Lord. Niyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Amen. Pinibig mo ako noon pa man. Pinibig mo ako noon pa man. Tayo na niyo po. Malangin sa ating Panginoon. Amen. Dakilan Diyos, may-ari sa aming buhay. Tunay o Diyos na napakabuti mo. Walang hanggan o Diyos ang pag-ibig mo, Panginoon, sa iyo kung mga pinili mo. Laging sumasagana ang biyaya mo sa aming Panginoon. Ay ka nagpo-provide. Ay ka nagsusupply, Panginoon. Lord, aming binabalik sa tanghaling ito, Panginoon, ng lahat ko ng paborito na salamat. Pagkat hindi ka talaga, Lord, nagbago, Lord, sa iyong kabutihan sa amin. Hindi mo kami pinabayaan. Hindi ka nagkulang, Panginoon. Bagamat kami bilang tao, Panginoon, ay nagkukulang sa iyo. Kakamali. May mga shortcomings, Lord. Sinipili mo pa rin, Panginoon. Naabutin kami ng mabiyaya sa amin, Panginoon. Kahit na hindi kami karapat-dapat, Panginoon, ay pinaging banal mo kami, Panginoon. Tinawag, inalis, Panginoon, ang mga bahagi mo sa aming buhay na hindi karapat-dapat upang masalamin ka namin, Panginoon. Ikaw, O Diyos, Kristo, O Diyos sa aming buhay. Lord, dalangin namin sa muli, Lord, na pagbubukas, Panginoon, ng gawain. Patuloy kang mangusap, Panginoon. Gawin mong malinaw, Panginoon, ang mga hakbang, O Diyos, na ipinalaga mo, Lord, sa munting iglesia na ito. Lord, alam mo mga pangailangan, Lord, ng bawat pamilya. Ikaw ang Diyos na nakakita sa lahat ng bagay. Ikaw ang nakakaalam, Panginoon, sa puso ng iyong mga anak. Alam mo ang kanilang mga panalangin at ibig. Alam mo, O Diyos, ang kanila, Lord, na pagtangi sa iyo araw at gabi, Panginoon. At huwag mo po silang lampasan, huwag mo silang babayaan, Panginoon. Na kung paano ka naging totoo sa kanila simula nang tanggapin kayo, maging lalo, Panginoon, na malinaw, O Diyos, ang pagkahayag mo, Panginoon, sa kanilang buhay. Ipakita mo sa kanila, O Diyos, na ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw pa rin ang siyang kahapon, ngayon at pagpakailanman. Na kung anong ginawa mo, O Diyos, 2,000 years ago, kaya mo pa rin gawin, Panginoon, sa ating mga buhay. Kung meron ng mga suliranin, O Diyos, na napakabigat, kung meron mga pangangailangan, O Diyos, na hindi kayang i-provide, Panginoon, ng lamang ito, hinihiling ko sa pangalan ng Panginoong Yesus, Lord, ay igawad mo po, Panginoon, ayon sa kanilang pananampalataya, ang kanilang pangangailangan. Kung merong may karamdaman, O Diyos, ikaw pa rin ang Jehovah Rapha na manggagamot, Panginoon. Ilapat mo, O Diyos, ang iyong mga kamay, Panginoon, sa iyong mga anak. Na mula ulo hanggang paa, Panginoon, ay hipuin mo, O Diyos, at itapon mo sa dagat ng pagkalimot ng anumang karamdaman. Pagkat kami, O Diyos, lubos ang sumasampalataya, walang maaaring makatayong na karamdaman sa iyong pangalan, Panginoon Yesus Kristo. Kaya nagpapasalamat kami, Lord, sa kagalingang pinagkaloob mo sa bawat isa. Maging, Lord, sa iyong maliit na lingkod. Napakabuti mo, O Diyos.
kulang ang salita, Lord, para ibalik ang lahat ng pasasalamat, ang lahat ng pagdakila, ang lahat ng parangal. But Lord, ikaw ang nakakita, Lord, sa aming puso. Alam mo ang ibig naming sabihin bago pa ba namin ito sabihin, Lord. Kung meron man kami, O Diyos, na magkukulang, Lord, patawarin mo kami, Ama. Turuan mo kami. Tulungan mo kami, O Diyos, na aming pagpakumbaba ang iyong sarili sa harapan mo, O Diyos. Nang wala, Lord, na ibilang na anumang may pagmapuri, Lord. Kundi ang lahat, O Diyos, ay mailuhod sa iyo, Ama. Ikaw ang mataas, ikaw ang madakila, ikaw ang makita, Lord, sa buhay mo ito. Lord, wala kaming ibang nais, Lord, sa paglilingkod nito, kundi mapunuan kami, Lord, ng iyong mga salita. Baguhin, Lord, ang mga bagay sa buhay namin, Lord, na hindi karapat-dapat sa iyong salita. Ikaw lamang makagagawa nito, Panginoon. Ikaw lamang, O Diyos. Kaya sumamo kami, Panginoon, lubos sa aming pagpakumbaba. Natulungan mo kami, Lord. Aming, Lord, niluluhod ang aming puso sa iyo. Nawa, mahipong ka, Lord. At ang presensyang may bumaba. At kumpirmahin mo ito, Lord, sa puso ng bawat isa. Tulungan mo kami sa araw-araw. Ipagkaloob mo kami mga pangangailangan. Maging pangangailangan, Lord, ng church na ito, Lord. Mga kapatiran na wala sa dahong ito, huwag mo rin silang pabayaan, Panginoon. Abutin mo sila, Lord, ng iyong mapagpalang kamay. Hindi na yung kamay mo, O Diyos, upang abutin sila sa tanghali ito. Maraming salamat sa kabutihan. Maraming salamat sa provision. Ang mabuhay, Lord, isang araw ang magising, Lord, napakalaking bagay ito sa amin. Kaya, Lord, maraming salamat. Panatilingin mo, Lord, ng iyong mga salita, Lord, ay sa aming puso, O Diyos. Ito'y mag-manifest, ito'y humubog, at patuloy, Panginoon, na ma-express hindi aming sarili, hindi si Kristo, Panginoon, the hope of glory, Panginoon. Dalangin ko na sa aming pansamantalang paghiwalay, Panginoon, bitnawa namin, O Diyos, ang iyong pag-ibig, kapayapaan, pawin mo anumang agam-agam, anumang alalahanin, at palitan mo ito, O Diyos, ng pananampalatayang pagtitiwala sa iyo. Pagpalain mo, Lord, ang mga anak mo, Panginoon, sa dako ito. Provide mo mga pangailangan nila sa araw-araw, both natural and spiritual, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Tapos namin ang service sa iyong biyaya. Kaya lahat ng dinaalay namin sa iyo, kasama ko po sa salamat sa iyong dakilat at tamis na pangalan. Aming Panginoon Jesus. Amen. Service, pagpalain kayo ng ating Panginoon, ever magkamayan.